Kabanata 3271. Sa loob ng ilang segundo, nagsimulang sumunod ang mga cultivator ng Divine Realm na iyon. Ang kanilang mga espiritual na kaluluwa ay kontrolado na ngayon ng puppet strings. At sila ay naging mga alipin ni Dustin. Boom! 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 Ang buong mundo ay biglang napuno ng mga bitek sa kalawakan. Marahas itong nanginig at nasa bingit na ng distraction. Pero na, hindi na nag-aksaya pa ng oras si Dustin. Tinipon niya ang lahat, kabilang ang magulong puno ng mundo. At dinala sila sa Slave Tower. Napagdesisyonan na ng magulong World Tree na sumama kay Dustin. Kaya hindi na ito nag-abalang pigilan ang kanyang mga aksyon. Kinuha ni Dustin ang Reincarnation Token at ginamit ang kanyang espiritual na kahulugan upang makakuha ng isang lugar malapit sa bagong mundo. Pagkatapos ay itinuro niya ang token sa direksyon na iyon. Swoosh! Nawala si Dustin sa manipis na hangin. Boom! Sa eksaktong sandaling ito, isang kalabog na ingay ang narinig ng mga tao. Ang space barrier ng bagong mundo ay napunit sa gitna at ngayon ay nahahati sa dalawa. Libo-libong mga banal na Diyos ang gumamit ng mga batas ng kalikasan at naglalayo ng kanilang pag-atake sa isang lugar. Ang pamamaraang ginamit nila ay mabisa at napakatalino. Nasira man ang buong mundo. Hindi ito sumabog. Napunit ito ngunit hindi naglaho. Ang space barrier ay natatakpan ng lahat ng uri ng komplikadong kapangyarihan ng batas. Kung gumamit sila ng labis na puwersa, ang buong mundo kasama ang lahat ng naririto ay malilipol. Kailangan gamitin ng isa ang mga batas ng kalikasan ng maingat at gumamit ng sapat na kapangyarihan upang maging sanhi ng pag-crack sa space barrier. Ito ang dahilan kung bakit ang bawat banal na Diyos ay maaari lamang umatake gamit ang kapangyarihan ng batas. Tingnan mo, nasira ang mundong ito. Libo-libong mga banal na Diyos ang nagsaya at itinuro ang pagbubukas. Sa oras na ito, ang buong mundo ay nahati sa kalahati. Nakabukas na ito at tumambad ang lahat sa loob. Ang agwat ay isang paanyaya sa panganib. At naiwan nitong walang pagtatanggol ang mga naninirahan. Ayan yun. Nakikita ko ang nakatagong espasyo. Kung saan nakatago ang magulong puno ng mundo. Mahigit 10 tao ang nakapasok. Itinuro ng ilang banal na Diyos ang nakatagong espasyo sa gilid ng kontinente. Kaagad, kumilos ang lahat ng banal na Diyos. Ang mga dambuhalang kamay ay isa-isang dumampi sa kalangitan at sinubukang agawin ang nakatagong espasyo. Ang napakalaking banal na puwersa ay lumitaw na parang isang napakalaking pagsabog sa kapaligiran. Hindi nagtagal. Ang higanteng mga kamay ng mga banal na Diyos ay umabot sa nakatagong espasyo. Pero wala sa loob. Anong nangyayari? Nasaan ang magulong puno ng mundo? Wala sa loob. Ang mga banal na Diyos ay tumingin sa isa't isa sa takot. Boom! 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 Sinubukan ng isang banal na Diyos na durugin ang nakatagong espasyo gamit ang kanyang higanteng kamay. Wala talaga sa hidden space. Anong nangyari? Sabi ni Dustin, ang magulong puno ng mundo ay nasa tagong espasyong ito. Oo, parang pinasok ni Dustin. Pero wala siya dito. Ang mga banal na Diyos ay sumigaw sa kalituhan. Oo, Dustin mula sa Celestial Cyan Kingdom. Biglang naalala ng lahat si Dustin. Siya ang nag-claim na ang magulong puno ng mundo ay nasa bagong mundong ito. Dustin mula sa Celestial Cyan Kingdom. Ipakita mo ang iyong mukha. I don't see him anywhere. Asan si Dustin? I don't think he's here. Dustin, tumigil ka sa pagtatago. Ang mga banal na Diyos ay sumigaw sa pangalan ni Dustin at nagsimulang hanapin siya. Kahit na ang mga banal na Diyos ng Celestial Cyan Kingdom ay hinanap si Dustin. Ngunit si Dustin ay wala kahit saan. Nasaan si Dustin? I can't sense him anywhere. Ibinaling ng mga banal na Diyos mula sa Celestial Cyan Kingdom ang kanilang atensyon sa daan-daang libong kabataang talento. Ang mga batang talentong ito ay pumasok sa bagong mundo kasama si Dustin. Ngayon lang, we were in a fierce battle with the devouring bugs. But then, we were ordered to retreat. So we pulled back and evacuated the place. Pumasok si Dustin sa lihim na espasyong iyon ngunit hindi sumama sa amin. Paliwanag ng isa sa mga batang talento.
May hindi tama. Kailangan nating mahanap si Dustin. I don't trust him. Possible kayang kinuha niya ang magulong puno ng mundo. Sa puntong ito, ang lahat ng mga banal na Diyos ay naging kaina-hinala kay Dustin. Parang nawala ang magulong puno ng mundo kasama si Dustin. Huwag kang mag-alala, napapaligiran na natin ang relic. Walang makakalusot sa lugar na ito nang hindi natin napapansin. Sa pamamagitan nito, inilabas ng mga banal na Diyos ang kanilang espiritual na pandama upang hanapin si Dustin. Samantala, nakatago si Dustin sa isang lugar sa loob ng relic. Dustin, kailangan nating umalis sa relic sa lalong madaling panahon. Mababaliw ang mga divine god na iyon kapag nalaman nilang nawawala ang magulong puno ng mundo. Babaguhin nila ang lugar na ito para lang mahanap ka. Sabi ni Peterson. Naiintindihan ko. Tumango si Dustin. Mula sa malayo, libo-libong mga haligi ng espiritual na kahulugan ang naghanap sa buong kalawakan. Mayroong hindi bababa sa 1,000 sa kanila. At lahat sila ay naghahanap kay Dustin. Huli na para iwasan sila ni Dustin. Ang mga espiritual na pandama ng mga banal na Diyos ay napakalakas at hindi nagtagal para mahanap ng isa sa kanila si Dustin. Nahanap ko na si Dustin. Sigaw ng isang banal na Diyos. Dustin, tumakbo ka. Ang mga banal na Diyos na iyon ay kakailanganin lamang na gumamit ng kapangyarihan ng batas upang sugpuin ka. Kapag nagawa na nila, hindi ka na makakatakas. Sina Peterson at Hare ay sumigaw sa koro. Alam ni Dustin na ito ay isang kritikal na sandali. Hahalikan niya si kamatayan. Maliban na lang kung nagsimula siyang gumalaw. Kaagad, ginamit ni Dustin ang kanyang espiritual na kahulugan upang makahanap ng isang lokasyon sa espasyo. Ito ay isang koneksyon sa pagitan ng World of Darkness at ang relic. Ang reincarnation token ay na-activate at nag-teleport kay Dustin sa bilis ng liwanag. Sa cultivation base ni Dustin ng spatial power, hindi niya kailangan ng space crystals para ay teleport ang sarili sa ganoong kalayuan. Sa sandaling nawala ang figure ni Dustin. Isang mapanganib na dami ng kapangyarihan ng batas ng kaayusan ang bumagsak mula sa langit at ganap na pinigilan ang posisyon kung saan nakatayo si Dustin. Natigilan ang buong espasyo. Sa oras na ito, lumitaw na ang figure ni Dustin sa gilid ng relic. Isa itong gateway. Konektado sa mundo ng kadiliman. Natigilan si Dustin. Boom! 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 Isang malawak na hanay ang na-activate ng wala saan. Pinuno ng malalaking banal na kadena ng kapangyarihan ng batas ang kawalan at nabuo sa isang higanteng lambat. Pinipigilan nito ang lahat na umalis sa relic. Isinara din nito ang landas ni Dustin. Kung gusto ni Dustin na umalis sa sinaunang relic at pumasok sa mundo ng kadiliman, kailangan niyang dumaan sa malaking hanay. Haha, hindi makadaan si Dustin sa array. Napuno ng tawanan ang buong espasyo nang maramdaman ng mga banal na Diyos ang nangyari. Lahat sila ay sumugod kay Dustin na may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Siguro kung madadala ako ng reincarnation token sa array na ito. Ito ay isang dead end. At ang tanging pagkakataon ni Dustin na makatakas ay ang reincarnation token. Sandali lang. Mayroon akong magic treasure na haharapin ang array. Iniunat ni Dustin ang kanyang kamay. At lumitaw sa kanyang palad ang isang madilim. Lumang kahoy na ruler. Ito ay ang Lane's Ruler. Ang Lane's Ruler ay isang magic treasure na pino ng isang divine god. At ang level nito ay mas mababa kaysa sa reincarnation token. Gayunpaman, ang Lane's Ruler ay isang espesyal na sandata. Ito ay dinisenyo ng detalyado upang masira ang mga array. Gumalaw si Dustin sa pagkilos at ginamit ang kanyang espiritual na kahulugan upang i-lock ang lokasyon ng espasyo sa tapat ng array. Sabay din niyang inactivate ang reincarnation token at ang Lane's Ruler. Boom! 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 Ang dalawang magic treasures ay nagsanib puwersa at naglabas ng malakas na spatial power sa parehong oras. Sinubukan ng pinagsamang puwersa ng enerhiya na masira ang array at itinulak si Dustin pasulong. Mabagal na kumilos si Dustin. Dustin, ilang space crystals ang mayroon ka? Ilabas mo ang mga ito at hayaang ma-absorb ng iyong reincarnation token. Paalala ni Peterson kay Dustin. Sige.
gamit ang isang kaway ng kamay ni Dustin. Isang tumpok ng mga kristal na espasyo ang lumitaw sa kanyang harapan at mabilis na hinigop ng reincarnation token. Whoosh! 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 Mula sa malayo, ang mga banal na Diyos ay pumasok sa espasyo at sumugod patungo sa Dustin. Ito ay isang kritikal na sitwasyon para sa parehong Dustin at ang mga banal na Diyos na gustong hulihin siya. Sa kabutihang palad, pagkatapos nitong masipsip ang malaking halaga ng mga kristal sa espasyo, ang reincarnation token ay gumalaw at nagpakawala ng isang malakas na enerhiya. Boom! Ang reincarnation token ay naglabas ng maliwanag na dilaw na ilaw at kinuha si Dustin. Di nagtagal, nakalusot ito sa hanay at dumaan sa mga paghihigpit. Gumana ito. Tuwang-tuwa sina Dustin, Peterson at Hare, nang hindi lumilingon. Sumugod si Dustin sa mundo ng kadiliman at nawala. Libo-libong banal na Diyos ang tumakbo patungo sa gilid ng prehistoric relic sa napakabilis na bilis. Gayunpaman, nabigo pa rin ang mga banal na Diyos na mahuli si Dustin. At nakikita lamang ang kanyang likod na mawala sa mundo ng kadiliman. Dustin, anong ginagawa mo? Bumalik ka rito. Dustin, member ka ng Celestial Saiyan Kingdom namin. Kung may nangyaring masama sa iyo, sabihin mo lang sa amin. Paprotektahan ka namin. Higit sa 100 mga banal na Diyos mula sa Celestial Saiyan Kingdom ang sumigaw sa likod ni Dustin. Gayunpaman, hindi na lang sila pinansin ni Dustin. Sa mundo ng kadiliman, maging ang mga espiritual na pandama ng mga banal na Diyos ay nasakop. Di nagtagal, walang bakas ng Dustin sa loob ng scanning area ng kanilang mga espiritual na pandama. May kutob ako na ang magulong puno ng mundo ay kinuha ng brat na iyon. Isang banal na Diyos ang haka-haka. I don't believe it. Sa lakas niya, posible bang maaga niya ang magulong puno ng mundo? Isa pang banal na Diyos ang nagpahayag ng kanyang pagdududa. Ang magulong puno ng mundo ay gustong lumapit sa mga bago at batang nilalang. Ang bastard na iyon ay nagtataglay ng napakalakas na kapangyarihan sa murang edad. Siya mismo ang uri ng tao na gustong malapitan ng magulong puno ng mundo. Kaya, may kakayahan siyang agawin ang magulong puno ng mundo. Sabi ng isang matandang may puting buhok. Pinamunuan niya ang karamihan ng mga banal na Diyos upang salakayin ang bagong silang na mundo ng sama-sama noon. Oo, makatuwiran iyon. Sa kanyang lakas lamang sa Heavenly Immortal Realm. Madaling mapatay ni Dustin ang isang Divine Realm Cultivator. Siya ay talagang isang bihirang batang talento. Marami sa mga banal na Diyos ang tumango bilang pagsang-ayon. Sa loob ng mahigit kalahating taon, inilaan namin ang lahat ng aming pagsisikap upang mahuli ang magulong puno ng mundo. Ngunit isang binata ang tumunog at matagumpay na nakatakas kasama nito. Hindi ito katanggap-tanggap. Sumunod ka sa kanya. Galit na sigaw ng matandang may puting buhok. Inilabas ng ilan sa mga Divine God ang kanilang mga flying magic treasures at agad na hinabol si Dustin sa mundo ng kadiliman. Oo, habulin natin siya. Ang mundo ng kadiliman ay taksil. Kahit na ang mga banal na Diyos ay dapat na maingat na tumapak habang dumadaan dito. Pabayaan si Dustin. Hindi na ako magtataka kung natagpuan na natin siyang patay na. Komento ng isang banal na Diyos. Tumango ang ibang mga Divine God at pumasok din sa World of Darkness. Sa loob ng mundo ng kadiliman. Ito ay itim at patay na tahimik. Sa kabutihang palad, napino at naabsorb ni Dustin ang isang grupo ng madilim na espiritual na mga demonyo. Kaya nagamit niya ang kanyang espiritual na pakiramdam sa ilang antas upang suriin ang lugar ng gayong kakaibang kapaligiran. Pagkatapos, agad na isinaaktibo ni Dustin ang kanyang espiritual na pakiramdam upang suriin ang lupain sa lahat ng direksyon. Nalaman niya na ang kanyang espiritual na pakiramdam ay sumasaklaw sa layo na halos 3 milya. Ang hanay ng pangunawa ay makabuluhang mabuti. Kahit na ang mga banal na Diyos ay mahihirapan sa pagtuklas ng anuman sa mundo ng kadiliman. Ipinagpatuloy ni Dustin ang pagpapakawala ng kanyang espiritual na pakiramdam at maingat na sumulong. Bilang karagdagan sa walang hanggang kadiliman sa mundong iyon, mayroon ding malawak na magulong espasyo. Parang walang pinagkaiba sa magulong espasyo sa labas.
Binagtas ni Dustin ang mundo ng kadiliman ng may matinding pag-iingat. Kahit na nakikita niya ang lahat sa loob ng 3 milya sa paligid niya sa lahat ng oras. Hindi pa rin siya naglakas loob na kumilos ng napakabilis. Kung tutuusin, kung napansin siya ng isang grupo ng madilim na espiritual na mga demonyo, tiyak na sasalakayin siya ng mga ito ng walang pag-aalinlangan. Sa pangkalahatan, ang mundo ng kadiliman ay puno ng panganib. Sinubukan ni Dustin na i-activate ang reincarnation token para makadaan siya sa mundo ng direkta at hindi ipagsapalaran ang kanyang buhay. Gayunpaman, sinubukan niya ng ilang beses ngunit lahat ay nabigo. Misteryoso talaga itong mundo ng kadiliman. Medyo nabigla si Dustin, dahil nakuha niya ang reincarnation token. Ito ang unang pagkakataon niyang makatagpo ng lugar na hindi niya madadaanan. May kakaiba at madilim na kapangyarihan ng batas sa mundong ito. Puno rin ito ng nakakatakot na dark energy, kakaibang dark matter, at mabangis na dark creature. Ito ang isa sa pinaka-esoteric at eeriest na lugar sa walang hangganang Sea of Chaos. Dustin, kahit na ang iyong magulong magic treasure ay napakataas, ang iyong cultivation base ng spatial power ay medyo mahina pa rin. Sa palagay ko ay hindi mo pa na-activate ang pinakamataas na kapangyarihan ng iyong kayamanan. Kaya, medyo mahirap para sa iyo na subukan at direktang dumaan sa mundong ito. Paliwanag ni Peterson kay Dustin. Master, tama ka. Sa katunayan, wala akong masyadong alam tungkol sa reincarnation token na ito. Gayun din, ang aking cultivation base ng spatial power ay masyadong mahina. Pakiramdam ko ay hindi ko mailalabas ang buong kapangyarihan nito dito. Ang reincarnation token na ito ay maaaring mas pambihira kaysa sa inaakala ko. Tumango si Dustin. Dahan-dahan lang. Mag-ingat ka at subukan mo lang na dumaan sa mundo sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, ligtas tayo. Ito ay isang magandang bagay na magagamit mo ang iyong espiritual na kahulugan sa mundong ito. Kung hindi, magiging mahirap na ilipat ang isang hakbang. Sabi ni Hare sa mahinang boses. Samantala, isa-isang pumasok ang mga banal na Diyos sa mundo ng kadiliman at nagsimulang hanapin si Dustin. Dumating ang libo-libong mga Diyos mula sa iba't ibang universo upang hanapin si Dustin at ang magulong puno ng mundo. Ang bawat sansinukob ay may advanced na lumilipad na magic treasure. Halimbawa, ang higanting airship ng Celestial Cyan Kingdom ay maaaring malayang maglakbay sa mundo ng kadiliman. Bukod dito, sa isang tiyak na lawak, maaari nitong makita ang nakapaligid na kapaligiran. Nito, ang aura ni Dustin ay matagal nang nakaukit sa alaala ng bawat banal na Diyos. Hanggat nakita ng kanilang advanced flying magic treasure si Dustin, madaling makikilala siya ng mga divine god. Di nagtagal, natagpuan si Dustin ng isang grupo ng mga banal na Diyos mula sa isa sa mga universo sa dagat ng Chaos. Ang airship ay naglalaman ng 11 banal na Diyos na nagmula sa parehong universo. Ang kanilang airship ay isang high-level flying magic treasure, na hindi gaanong mas mahina kaysa sa higanting airship ng Celestial Cyan Kingdom. Biglang tumunog ang mga alarma ng magic treasure. It's Dustin. Our airship has sensed his aura. He's right in front of us. Tuwang-tuwa ang 11 divine god sa airship. Ang isa sa mga banal na Diyos ay agad na ipinadala ang kanyang enerhiya sa airship. Dahil dito, biglang bumilis ang sasakyang panghimpapawid at humampas sa mga labi ng aura ni Dustin. Ano? May lumilipad na airship papunta sa akin. Natakot si Dustin nang makita niya ang malakas na airship sa kanyang espiritual na kahulugan. Hindi ako nagulat. Ang mga banal na Diyos na iyon ay pumasok sa mundong ito. Gagawin nila ang lahat para makuha ang magulong puno ng mundo. Peterson blurted out. Damn it, desidido talaga ang mga divine god na iyon na sundan ako. Galit na sabi ni Dustin. Kung nasa outside world ako, tinakasan ko na agad sila. Gayunpaman, hindi ko kailangang gawin iyon sa mundong ito. Anyway, hindi ako natatakot sa kanila. Kung itulak nila ako ng sobrang lakas, lalabanan ko sila hanggang sa huling hininga ko. Ngumisi si Dustin. Bigla siyang nagkaroon ng lakas ng loob na lumaban. Dati,
Sa airship ng Celestial Cyan Kingdom, nagtulungan sina Dustin at Peterson upang durugan ang dalawang banal na Diyos. Alam na ang mga banal na Diyos ay hindi magagapi pagkatapos ng lahat. Si Dustin ay hindi na nagkaroon ng pagkamangha sa kanila. Maliban kay Peterson at Hare. Dustin, mayroon silang high-level flying magic treasures. Dahil hindi tayo kalaban sa kanila, mas mabuting magtago muna tayo saglit. Pinayuhan ni Peterson. Tumango rin si Hare bilang pagsang-ayon. Natakot silang dalawa na si Dustin ay biglang gumawa ng maling galaw. Papalapit ng papalapit ang airship sa likod nila kay Dustin. Alam ni Dustin na ang kanyang mga kaaway ay nagmamay-ari ng isang airship. Kahit na ang kanyang espiritual na pakiramdam ay gumagana ng mas mahusay kaysa sa sinuman sa mundong iyon. Hindi pa rin siya makakapantay sa libo-libong banal na mga Diyos. Matapos isaalang-alang ang bawat posibilidad, napagtanto ni Dustin na magagamit lamang niya ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan upang lumipad pasulong. Master, di ba may airship ka rin? Dati naming dinadala ang iyong airship mula sa 3,000 malaki at maliliit na universo patungo sa Celestial Cyan Kingdom. Tanong ni Dustin na may bakas ng desperasyon sa boses. Masyadong low grade ang airship ko. I don't think it can fly in a special environment like this world. Sabi ni Peterson na may mapait na ngiti. Nakita ko, labis ang pagkadismaya ni Dustin. Sa loob ng mundo ng kadiliman, ginamit ni Dustin ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan upang patuloy na sumulong. Sa hindi kalayuan, hinahabol siya ng isang airship. Dustin, tumigil ka nga. Kung pinahahalagahan mo pa rin ang iyong buhay, masunurin mong iabot ang magulong puno ng mundo. Kung hindi, patay ka. Ang mga banal na Diyos ay patuloy na sumisigaw kay Dustin mula sa loob ng airship. Biglang may lumabas na isa pang airship at nagsimulang habulin si Dustin mula sa likuran. Ang aura talaga ni Dustin. Sa wakas, nahanap na rin natin siya. Naghiyawan ang mga tao sa loob ng airship dahil sa wakas ay nagkaroon na sila ng pagkakataong makuha ang magulong puno ng mundo. Ang mga banal na Diyos mula sa iba't ibang cosmos ay nakasakay sa mataas na antas na lumilipad na magic treasures habang si Dustin ay umaasa lamang sa kanyang sariling kakayahan sa paggalaw ng katawan. Natural, nababawasan nila ang kanilang agwat habang hinahabol siya. Di nagtagal, parami ng parami ang mga airship na natagpuan si Dustin. Halika na, mahigit 10 airships na ang humahabol sa akin. Napakunot ang noo ni Dustin nang makita niya ang paparating na mga airship sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Sa desperado na kasong ito, wala siyang panahon na lumingon at magsimula ng labanan laban sa kanila. Siguradong hahantong iyon sa kanyang agarang kamatayan. Hindi mo ba alam kung gaano kahirap para sa akin na makatakas sa mundo ng kadiliman? Ngayon, sinasabi mo ba sa akin na sa huli, mahuhulog pa rin ako sa mga kamay nila? Dahil sa mga naiisip ni Dustin, wala siyang magawa. Maya-maya, parami ng parami ang mga airship na lumitaw at sumunod sa kanya. Sa kabutihang palad, kahit na may mga advanced na flying magic treasures, hindi sila makakalipad ng masyadong mabilis sa mundo ng kadiliman. Gayunpaman, unti-unti pa rin silang naglalayo patungo sa Dustin. Maya-maya, hindi may iwasang maabutin siya ng mga ito. Teka, parang may space abyss sa unahan. Ito na lang siguro ang pagkakataon ko para makatakas. Kailangan kong pumunta at tingnan kaagad bago sila mahuli. Sa kanyang espiritual na kahulugan, nalaman ni Dustin na may malaking bangin na humaharang sa kanyang daanan ilang milya lamang sa unahan. Ngayon, may ilang humahabol sa likod, at isang kalawakan sa harap niya. Walang choice si Dustin kaya nagngangalit siya at lumipad patungo sa space abyss sa unahan para tingnan ito. Hindi nagtagal, halos marating na niya ang bakana ng kalawakan. Mula doon, nakaramdam siya ng kakaibang sensasyon. Nalaman ni Dustin na habang papalapit siya sa entrance ng space abyss, naging distorted ang paligid at mas lumakas ang nakakatakot na sensasyon. Parang humihinga ang lugar, parang may sariling pulso. Parang may kung anong malakas na puwersa ng pagsipsip sa espasyong ito. Lumulunok at huminga ng may ritmo. Bukod pa rito,
Narinig niya ang isang malakas na tunog ng pagsipol na umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Maya-maya ay napansin ni Dustin na bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. With that, tumigil siya sandali. Dustin, mag-ingat ka, may kakaibang nangyayari sa space abyss na yun. Parang humihinga na buhay na nilalang. Binalaan ni na Peterson at Hare si Dustin nang maramdaman nilang may kakaiba sa bangin. Kasabay nito, halos marating na ng mga humahabol sa kinalalagyan ni Dustin. Higit pa rito, ang mga airship na humabol sa kanya ay lumago sa isang hindi inaasahang bilang. Ang kabuuang bilang ay halos 200. Damn it, now! I really have no choice but to move forward. Umiling si Dustin at mapait na ngumiti nang makita ang kanyang walang pag-asa na sitwasyon. Sa sandaling tumalikod siya at sinubukang tumakas sa gitna ng mga airship. Agad at walang awang aatake sila sa kanya. At ang espasyong ito ang magiging libingan niya. Sa makatuwid, kahit na tila nakakabaliw, mas mahusay na sumulong at tumawid sa kalaliman ng kalawakan. Hindi bababasa. Ang planong ito ay walang 100% katiyakan na mabibigo. Habang papasok siya ay may narinig siyang kakaibang tunog sa loob. Patuloy na narinig ni Dustin ang mga kakaibang tunog habang papalapit siya sa kailaliman. Sa mas malapit na pagsisiyasat, tila mayroong hindi mabilang na mga demonyo at iba pang kakaibang nilalang na naninirahan sa kalaliman. Ito ay mga madilim na espiritual na demonyo. Ibig sabihin, ang kalabakang ito ay talagang tirahan nila. Napakarami nila. Nagulat si Dustin sa kanyang natuklasan. Dustin, hindi ito maganda. Mukhang tama ka. Nakapasok na tayo sa lungga ng madilim na mga demonyong espiritual. Gulat na bulalas ni Peterson at Hare. Master, kailangan mong tumakbo. Nakakatakot ang lugar na ito. Nakakaloka ang bilang nila. Sa Slave Tower, nanginginig na ang buong katawan ni Rolly at unti-unting nanghihina. Bilang miyembro ng espiritual na lahi, natural na natatakot siya sa madilim na espiritual na mga demonyo. Habang nararamdaman niya ang kasaganaan ng madilim na espiritual na mga demonyo sa paligid. Siya ay natakot hanggang sa mamatay. Makinig. Ang madilim na tunog ng demonyo. Sabay-sabay na huminto ang lahat ng airship na humahabol kay Dustin. Malapit din sila sa pasukan ng kalaliman ng kalawakan. At naririnig ang mga tunog na ginawa ng madilim na espiritual na mga demonyo. Ang mga banal na Diyos na sakay ng kani-kanilang mga barko ay may seryosong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Gayunpaman, hindi nila alam na ang madilim na mga tunog ng demonyo na kanilang naririnig ay mula talaga sa mga madilim na espiritual na demonyo. Alam lang nila na ang madilim na mga tunog ng demonyo ay nakakatakot na palatandaan sa mundo ng kadiliman na nagdala ng mga sakuna at kamatayan. Noong nasa airship pa si Dustin ng Celestial Cyan Kingdom, nalaman niya mula kay Rolly ang pagkakaroon ng dark spiritual demons at ang dark demonic sounds ay ginawa ng mga demonyo. Haha, anong gagawin mo ngayon, Dustin? Akala mo pa ba makakatakas ka? Masamang balita para sa iyo. Walang matatakbuhan. Dustin, huwag kang masyadong matigas ang ulo. Hindi ka makakatakas sa amin at wala ring paraan na makakaligtas ka sa madilim na mga tunog ng demonyo. Dustin, iabot mo na lang ang magulong puno ng mundo. Sabay-sabay na sigaw ng lahat ng naiinip na divine gods kay Dustin. Dahil malinaw na naririnig ang maitim na mga tunog ng demonyo, naisip nila na walang ibang pagpipilian si Dustin kundi ang sumuko. Dustin, give me an honest answer. Nasa iyo ba talaga ang magulong puno ng mundo? Kung gayon, ibigay ito, kami, ang Celestial Cyan Kingdom, ay sisiguraduhin na ikaw ay magiging ligtas at maayos kung susunod ka. Hindi ka namin papanagutin sa ginawa mo. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang iyong gawain upang makuha ang magulong puno ng mundo. Ngayon, nakuha mo na ito at natapos mo na ang gawain. Kapag bumalik ka sa amin, opisyal na kukunin ka ni Master Egbert bilang kanyang disipulo at personal na ituturo sa iyo ang pinakamakapangyarihang mga lihim na kasanayan sa buong Sea of Chaos. Maaari kang magkaroon ng magandang kinabukasan sa amin. Huwag mong sayangin. Ang medium grade na banal na Diyos ng Celestial Cyan Kingdom ay umapela kay Dustin. Dustin,
Ako ay mula sa Ancient Star Cosmos. Walang duda na ikaw ay isang bihirang batang talento. Kaya naman mataas ang tingin ko sa'yo. Hayaan mong sabihin ko lang ito sa iyo. Kung magpapasakop ka sa Ancient Star Cosmos, hindi namin paparusahan ang mga krimen na ginawa mo sa amin. Sa halip, ituturing ka pa bilang Young Master of the Cosmos. Superior sa iba. Lahat ng cultivation resources sa buong Ancient Star Cosmos ay magiging available sa iyo. Binata. Ginagarantiya ko sa iyo na ang Ancient Star Cosmos ay mas malakas kaysa sa Celestial Cyan Kingdom. Ang matandang Daoist na pari mula sa Ancient Star Cosmos, isang medium-grade na banal na Diyos, ay nagpahayag din ng kanyang intensyon na kunin si Dustin sa kanilang panig. Dustin, gusto din namin mula sa Heavenly Horse Cosmos na sumama ka sa amin. Kung sasama ka sa amin, maaari kang pumili ng alinman sa mga premium grade na banal na Diyos mula sa ating cosmos at maging kanyang alagad. Bukod dito, handa kaming gantimpalaan ka ng magulong kayamanan ng mahika. Isang boses ang nakipag-ayos mula sa isa pang airship. Dustin, ako ang Diyosa ng Heavenly Moon Cosmos. Bale, isa ako sa 3 pinakasikat na dilag sa ating buong cosmos. At mayroon din akong lakas ng isang medium grade na Diyos na Diyos. May mga mata lang ako sa mga gwapong tulad mo. Pwede ka bang pumunta dito sa airship ko at mag-usap ng personal para hindi na ako magbihis? Hindi ako mahilig magsuot ng maraming damit. Isang mapang-akit na tawa ng isang batang babae ang nanggaling sa isa pang airship. Ang mga sasakyang panghimpapawid na nagdadala ng ilang mga banal na Diyos mula sa iba't ibang cosmos ay dahan-daang lumapit sa Dustin. Lahat sila ay nag-aalok ng lahat ng kanilang makakaya para lamang makuha ang pabor ni Dustin. Dahil naniniwala sila na walang paraan para makatakas si Dustin. Naging malikhain sila sa pag-recruit sa kanya para maiwasan ang mas magulong labanan. Kung hindi, ang isang mabangis na digmaan sa magulong puno ng mundo ay magpapatuloy. At least, kung nagawa nilang ay recruit si Dustin sa kanilang panig. Kahit na magkaroon ng gyera, siguradong ang grupong nakasama sa kanya ang mananaig. Kaya sa ngayon, kailangan nilang lunukan ang kanilang pride at ialok sa kanya ang lahat ng kanilang makakaya para masiguro ang kanilang tagumpay. Gayunpaman, alam ni Dustin na ang lahat ng kabutihang loob na ito ay isang harapan lamang upang akitin siya. Alam niyang walang paraan na tutuperin nila ang kanilang mga pangako kapag nakuha na nila ang magulong puno ng mundo. At saka, wala rin siyang kahit katiting na balak na isuko ito. Lumingon si Dustin at tumingin sa unahan ng Space Abyss. Nakita niya ang mga kumpol ng maitim na espiritual na mga demonyo na humahanggos pabalik-balik na parang umaalon na alon. Sa wakas, oras na para gawin ang kanyang desisyon. Well, sorry to disappoint you pero parang mas madaling makitungo sa dark spiritual demons. Kapag nahulog ako sa mga kamay ng mga banal na Diyos sa likod ko. Iyon na talaga ang katapusan ko. Sa huli, pinili ni Dustin na sumulong at nakipagsapalaran upang harapin ang masasamang madilim na espiritual na demonyo. Tumigil ka, nag-aalalang sigaw ng mga Divine God nang makita nilang sumugod si Dustin. Maraming nakakatakot at maitim na demonyong nilalang ang nagtago sa kadiliman at gumawa ng mga ingay na kumukulot ng dugo. Na nagpakilabot sa kanilang mga laman. Dustin, may death wish ka ba? Bakit ka pupunta sa pinanggalingan ng lahat ng nakakatakot na tunog ng demonyo? Patay na patay ka pero hindi mo alam. Iwanan ang magulong puno ng mundo. Ang mga banal na Diyos ay umuungal. Gayunpaman, hindi sila pinansin ni Dustin at nagpatuloy sa pagsulong. Dustin, mag-isip ka muna bago ka magdesisyon. Ikaw ay bata pa. Huwag masyadong impulsive. Dahan-dahan lang at mag-uusap tayo. Dustin, basta ibigay mo ang magulong puno ng mundo. Magiging maayos ang lahat. Gagantimpalaan ka pa. Ang lahat ng mga banal na Diyos ay nagsimulang hikayatin si Dustin na tumalikod. Haha, hindi pagkakataon. Lumingon si Dustin at nag-flash ng nakakalokong ngiti. Tumahimik kayong lahat. Hindi mo kailangang magpanggap. Ang iyong layunin ay upang makuha ang magulong puno ng mundo. Tama ba? Well, tama ka. Nasa akin ang magulong puno ng mundo.
Ngunit walang paraan na ibibigay ko ito sa sinuman sa inyo. Habulin mo ako kung kaya mo. Ngumisi si Dustin. Ang lahat ng mga banal na Diyos ay natulala. Dati, nag-isip lang sila na baka nasa kamay ni Dustin ang magulong puno ng mundo. Wala silang paraan para kumpirmahin ito. Gayunpaman, nang igiit ni Dustin na mayroon siya nito at hindi niya ito kusang ibibigay. Hindi nila maiwasang makahinga ng maluwag. Dustin, nasa iyo ba talaga ang magulong puno ng mundo? Tanong ng medium grade na Divine God mula sa Celestial Cyan Kingdom sa malakas na boses. Oo, totoo, sabi ni Dustin na may mahinang ngiti. Alam niya na kasama niya o wala ang magulong puno ng mundo. Hindi siya madaling pakakawala ng mga Divine God na iyon. Ang kanyang tugon ay walang pagkakaiba. Kaya pinili niyang pukawin ang mga humahabol sa kanya. Mabuti, ngayon ibigay sa amin ang magulong puno ng mundo. Malaki ang naiambag mo sa ating cosmos. Mula ngayon, magiging bayani ka na ng ating cosmos. Maaari ka ring maging prinsipe namin. Malakas na nakipag-usap ang katamtamang antas na banal na Diyos. Haha, no thanks. Hindi ako tanga. Napangisi si Dustin. Dustin, dapat alam mo kung ano ang makakabuti para sa iyo. Naging mapagbigay kami sa iyo. Anyway, isa ka sa amin. Bakit mo kami ipagtaksilan? Hindi mo ba iniisip ang mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon? Umungal ng isa pang banal na Diyos mula sa Celestial Cyan Kingdom. Haha, huwag kang ang magsalita ng kalokohan. Gaya ng sinabi ko, kung gusto mong makuha ang magulong puno ng mundo, halika at kunin ito. Kung hindi, mawala ka. Tumawa ng malakas si Dustin. Pagkatapos, hindi niya pinansin ang mga banal na Diyos sa likod niya at patuloy na sumugod. How dare siya? How dare a young man provoke us like this? Ang lahat ng mga banal na Diyos ay nagalit. Huwag mo siyang hayaang makatakas. Junior pa lang siya. Wala siyang flying magic treasure. Pero naglakas loob siyang pumunta dito sa World of Darkness. Napakayabang na binata. Galit na sigaw ng isang banal na Diyos. Ang lahat ng mga banal na Diyos ay patuloy na humabol kay Dustin. Sa sandaling iyon, ang madilim na mga tunog ng demonyo ay dumating patungo sa Dustin na parang isang nagwawasak na tsunami. Boom! Malakas na yumanig ang buong espasyo. Nakita ni Dustin ang libo-libong madilim na espiritual na mga demonyo na gumagalaw patungo sa kanya sa isang kahanga-hangang bilis. Umikot sila sa paligid niya habang pilit nilang sinusubukang mag-drill sa kanyang soul sea. Ang mga madilim na espiritual na demonyong iyon ay hindi nanakit sa laman ng tao. Ngunit nilamon lamang ang mga espiritual na kaluluwa. Buti na lang at pinaghandaan ng husto si Dustin. Sa kanyang soul sea, ang espiritual na puno at ang espiritual na dragon ay nagsimulang kumilos ng sabay. Noong nakaraan, pinino at hinihigop ni Dustin ang isang grupo ng madilim na espiritual na mga demonyo. Sa oras na iyon, nagawa niyang harapin ang higit sa 100 madilim na espiritual na demonyo sa isang pagkakataon sa kanyang soul sea. Sa makatuwid, hindi siya partikular na natatakot sa kanila. Sa kabaligtaran, sa kanyang puso, itinuring niya ang mga ito bilang makabuluhang mapagkukunan para sa kanyang paglilinang. Whoosh! 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 Ang mga madilim na espiritual na demonyo ay agad na pumasok sa soul sea ng Dustin. Ang espiritual na puno, ang espiritual na dragon, at ang kanyang espiritual na pakiramdam ay nagsimulang pinuhin at makuha ang lahat ng madilim na espiritual na mga demonyo. At the same time, bumagal ng husto si Dustin. Maraming sasakyang panghimpapawid sa likuran niya ang sumugod sa kawan ng madilim na espiritual na mga demonyo. Whoosh! 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 Isa-isang sumugod ang maitim na espiritual na mga demonyo sa loob ng mga airship at sinunggaban ang mga banal na Diyos sa pagtatangkang makapasok sa kanilang soul seas. Kung mas mataas ang kalidad ng mga espiritual na kaluluwa, mas naaakit ang madilim na espiritual na mga demonyo. Ang mga espiritual na kaluluwa ng mga banal na Diyos ay pambihira, na nagtulak sa mga madilim na espiritual na demonyo sa isang siklab ng galit. Gayunpaman, nakita na ng mga banal na Diyos ang mga pangyayaring makakaharap nila bago pa man sila makapasok sa mundo ng kadiliman. Kaya,
Maraming malalakas na hanay ang naset up sa mga airship at sa kanilang soulseas upang itakwil ang madilim na espiritual na mga demonyo. Sa makatuwid, hindi sila masasaktan ng madilim na espiritual na mga demonyo. Hinahabol natin siya. Pabagal ng pabagal si Dustin. Hindi ko akalaing makakatagal siya. Lumipad pa rin ang mga airship sa likod ni Dustin. Malinaw na ang mga banal na Diyos na iyon ay magsusumikap para lamang makuha ang magulong puno ng mundo. Noon, isang bato lang ang layo ni Dustin patungo sa kalawakan. Habang papalapit siya sa kalaliman ng kalawakan, mas marami ang madidilim na espiritual na mga demonyo. Tila ang kalaliman ng kalawakan ay talagang yungib ng madilim na espiritual na mga demonyo. Gayunpaman, may kakaibang pakiramdam si Dustin. Ang kalaliman ng kalawakan ay tila huminga ng ritmo. Kakaiba, parang may sariling buhay itong space abyss. Nakakahinga, biglang sabi ni Peterson. Oo, pareho ako ng nararamdaman. Maaaring may isang bagay na kakilakilabot dito. Dustin, mag-ingat ka, dagdag ni Hare. I have no choice. There are thousands of divine gods behind me. Kung tumalikod ako ngayon, hindi ako makakatakas sa kanila. Kailangan kong makipagsapalaran at subukan ang aking kapalaran. Sabi ni Dustin at nagngangalit ang mga ngipin. Gayunpaman, sa kanyang kaiganhawahan, habang siya ay sumisipsip ng mas maraming madilim na espiritual na mga demonyo. Ang kanyang espiritual na pakiramdam ay nagsimulang pumailang lang. Ang espiritual na puno at ang espiritual na dragon ay mabilis ding napabuti ang kanilang lakas. Whoosh! 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 Ang patuloy na pagtaas ng bilang ng madilim na espiritual na mga demonyo ay nagtipon sa paligid ng Dustin. Mayroong hindi mabilang sa kanila. Fuck! Hindi ako makatiis. Nagulat si Dustin. Sa sandaling iyon, maaari niyang ilagay ang 300 madilim na espiritual na demonyo sa kanyang soul sea sa isang pagkakataon. Gayunpaman, mayroong higit sa 10,000 madilim na espiritual na mga demonyo sa paligid niya. Buti na lang at kitang-kita niya ang bawat isa sa kanila. Dahil hindi siya kalaban sa maraming madilim na espiritual na demonyo, sinubukan niyang iwasan ang ilan sa kanila. Ginamit niya ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan sa buong potensyal nito at iniiwasan ang ilan sa mga madilim na espiritual na demonyo. Sa wakas, nakarating siya sa gilid ng kalaliman ng kalawakan. Whoosh! Whoosh! Sa kalaliman ng kalawakan, naririnig ni Dustin ang malalakas na ungol at ungol. Ang buong kalaliman ng kalawakan ay gumagalaw kasabay ng tunog ng mabibigat na paghinga na para bang isang higanti sa ilalim ang natutulog. Nakaramdam si Dustin ng lamig mula sa kanyang gulugod. Patayin mo si Dustin. May sumigaw mula sa isang airship. Ilang airships ang naabutan niya. Boom! 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 Ang mga nakakatakot na pag-atake ay sumambulat na may banal na ningning na lumamon sa langit at lupa at sumugod patungo sa Dustin. Lahat sila ay makapangyarihang kakayahan ng mga banal na Diyos. Sa lakas ng loob ni Dustin, hindi niya napigilan ang mga ito. Gayunpaman, swoosh! Ang lahat ng mga pag-atake ay agad na nilamon ng space abyss bago sila nakarating sa Dustin. Teka, how? Ano bang nangyayari? Ang mga banal na Diyos na naglunsad ng kanilang pinakamalakas na pag-atake ay lahat ay natigilan. Alam ng lahat na sa mundo ng kadiliman, ang mga banal na Diyos ay hindi nakakakita o nakakakita ng anuman sa kanilang espiritual na mga pandama. Sa makatuwid, sa oras na iyon, hindi nila alam na may isang malawak na kalaliman sa unahan. Gayunpaman, sa pamamagitan ng instinct, naramdaman nila ang isang mapanganib na panganib sa harap nila. Nag-alangan silang magpatuloy, ngunit naglunsad pa rin sila ng maraming pag-atake kay Dustin. Sa kanilang pagtataka, lahat ng kanilang pag-atake ay napigilan. Ano? Subukan mo ulit, dahil ayaw nilang talikuran ang magulong puno ng mundo. Ginamit nila ang lahat ng uri ng lihim na makapangyarihang mga kasanayan upang matamaan muli si Dustin. Sa sandaling iyon, sabay-sabay na umatake ang daan-daang banal na Diyos. Boom! 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 Daan-daang kakilakilabot na enerhiya. Tulad ng mga higanteng dragon. Ang agad na sumugod kay Dustin. Gayunpaman,
Wala sa kanila ang nagdulot ng pinsala sa kanya. Puff! 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 Biglang nilamon ng Space Abyss sa likod ni Dustin ang lahat ng pag-atake ng mga Divine God na iyon. Teka, ano bang nangyayari? Kakaiba yun. Ha? Paano lalamunan ng Space Abyss ang lahat ng pag-atake ng lahat ng mga banal na Diyos na iyon? Pagtataka ni Dustin. Nakatayo siya sa gilid ng Space Abyss sa gulat. Peterson at Hare ay namangha din. Dustin, dahil hindi ka masasaktan ng mga pag-atake nila, huwag mong ipagsapalaran ang pagpasok sa Space Abyss sa harap mo pansamantala. Maghintay at makita ipaalam. Mag-ingat ka, sabi ni Hare sa mahinang boses. Sige, tumango si Dustin. Ha? Anong nangyari? Bigla na lang, sunod-sunod na sumugod sa kanya ang hindi mabilang na malalaking airship. Sa wakas, naabutan ng lahat ng mga banal na Diyos si Dustin. Humigit kumulang 1,000 airship ang nakahilera at humarap sa kanya. Siguradong may malaking panganib sa hinaharap. Maingat na sabi ng isa sa mga banal na Diyos. Dahil ang kanilang mga espiritual na pandama ay walang makitang anuman sa mundo ng kadiliman. Bawat isa sa kanila ay nag-aalangan na kumilos ng 1 pulgada. Kaya, nakipag-usap sila sa isa't isa para malaman ang susunod nilang gagawin. Lahat sila ay napakalakas at may kahanga-hangang intuition. Kaya, natural nilang nadama na may isang taksil na lupa sa unahan. Bukod dito, ang lahat ng kanilang mga pag-atake ay hindi maipaliwanag na kinain ng isang bagay na mahiwaga. Kaya ang bawat isa sa kanila ay lubhang maingat. Hindi nila alam kung ano ang darating. Kung tutuusin, nasa mundo ng kadiliman sila. Kilala ito bilang isa sa pinaka-nakakatakot at nakakatakot na lugar sa kabila ng Sea of Chaos. Teka, huwag mo na lang siyang atakihin. Paandarin na natin ang mga airship para bumuo ng array at lapitan siya. Pagkatapos natin siyang palibutan ng mga airship, diretso na natin siyang arestuhin. Haha, tara na. Utos ng isang maputi ang buhok at tumawa. Sa wakas, ang libo-libong banal na Diyos ay nakaisip ng solusyon. Pagkatapos, libo-libong mga airship ang bumuo ng isang hindi malalampasan na pormasayon at mabagal na lumipat patungo sa Dustin. Bumuo sila ng mahabang pila at hinarangan ang kanyang paraan ng pag-atras. Noong panahong iyon, tila isang paraan lamang ang kanyang pupuntahan. Kailangan niyang sumulong at pumasok sa kalawakan. 3,000 metro, 2,000 metro, 1,000 metro. Ang mga airship ay unti-unting lumalapit sa Dustin. Well, parang wala na akong choice. Kailangan kong sumisid sa Space Abyss. Alam ni Dustin na kung wala siyang gagawin, mapapalibutan siya ng mga humahabol na puwersa. Kapag nahulog siya sa mga kamay ng mga banal na Diyos na iyon, tiyak na wala siyang magandang katapusan. Natahimik sina Peterson at Hare. Alam nila na wala talagang ibang paraan para kay Dustin. Kinagat ni Dustin ang kanyang mga ngipin. Tumalikod, at naghanda upang tumalon sa kalaliman ng kalawakan. Gayunpaman, go to hell, brat! Isang malaking kamay ang biglang nag-unat mula sa isa sa mga airship at sinubukang hawakan si Dustin. Ang higanteng kamay ay nababalot ng napakalaking batas at isang mabigat na puwersa. Hindi napigilan ng isa sa mga banal na Diyos na salakayin si Dustin. Gusto niyang mahawakan ang magulong puno ng mundo. Kung sino ang unang umatake kay Dustin ay malamang na makuha ito. Ang bawat banal na Diyos ay malinaw tungkol dito. Sa makatuwid, nang sinubukan ng napakalaking kamay na maabot si Dustin ng mabilis. Ang ibang mga kamay na may mahusay na puwersa ay nag-unat din mula sa iba pang mga airship at sumugod sa kanya mula sa iba't ibang direksyon. Sa isang saglit, ang madilim na espasyo ay napuno ng isang walang katapusang puwersang walang hanggan. Na para bang darating ang katapusan ng mundo. Dustin, tumakbo ka, sigaw ni Peterson at Hare. Walang pag-aalinlangan. Bumagsak si Dustin sa kalaliman ng kalawakan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang kakilakilabot na nangyari. Humph! Ang kalaliman ng kalawakan ay nagsimulang manginig ng marahas. Nagsimula itong magbukas at magsara ng may ritmo. Biglang umalangaw-ngaw ang malamig na ungol sa buong kalawakan. Pagkatapos,
Bumubulusok ang mga sound wave mula sa kalaliman ng kalawakan. Sa isang sandali, naramdaman ni Dustin na ang kanyang buong katawan, pati na ang kanyang espiritual na kaluluwa, ay lumamig ng husto. Biglang lumitaw ang isang malaki at nakakatakot na mukha at naging malinaw sa madilim na espasyo sa harap ni Dustin. Nagulat si Dustin nang matuklasan na ang tinatawag na space abyss ay talagang bunganga ng napakalaking mukha. Sa sandaling iyon, nakatayo siya sa tabi ng napakalaking bibig nito. Hindi nakapagtataka na maririnig niya ang malalim na paghinga nito. Sa kanyang pagkamangha, ibinuka ng malaking mukha ang bibig nito. Swoosh! Inikat ng malaking mukha ang bibig nito at sumipsip ng hangin ng malakas. Lahat ng nasa paligid, kabilang ang Dustin, ang mga banal na Diyos, at ang libo-libong airship, ay hinailan ng kakilakilabot na puwersa ng pagsipsip at direktang lumipad sa bibig nito. Oh my God! Bilasan mo! I activate ang mga airship at tumakas. Ang mga banal na Diyos ay labis na natakot kaya't desperadong pinaandar nila ang mga airship. Gayunpaman, ito ay walang silbi. Ang mga airship ay sunod-sunod na nahulog sa bibig ng malaking mukha. Damn it, sino ang nagsimulang magpaputok? Sinabi ko sa iyo na ang lugar na ito ay lubhang kakaiba at mapanganib. At hindi tayo maaaring basta-basta maglunsad ng mga pag-atake. Hindi ka nakinig sa akin. Ngayon, tayo ay patay na karne. Kalahati. Umungal ang isang banal na Diyos. O hindi, mismong si Dustin ay hinaila rin ng malagim na puwersa ng pagsipsip at lumipad sa bokana ng napakalaki at misteryosong mukha. Master, mukhang mamamatay na tayo dito. Napabuntong hininga si Dustin. Nako, ito na siguro ang kapalaran natin. Kailangan na lang nating tanggapin. Sabi ni Peterson sa madilim na boses. Peterson, optimistic ka talaga, sabi ni Hare. Ano pa bang magagawa ko? Namatay na ako minsan. Hindi na ako natatakot. Pero baka hindi kayo komportable. Sabi ni Peterson. Tinukso nila ni Hare ang isa't isa sa kritikal na sandaling iyon. Masasabi ni Dustin na napakatapang nilang dalawa. At hinangaan niya ito ng palihim. Sa matinding pressure ng suction force, mabilis na sinipsip ang katawan ni Dustin sa bibig ng malaking mukha. Sa sumunod na sandali, tuluyang nilamon ang kanyang buong pagkatao. Isang matinding pressure ang pumuno sa kanyang sentido habang papasok siya sa nagbabagang madilim na espasyo. Bawat pulgada ng kanyang hindi gumagalaw na katawan ay tila nagyelo. Kahit na ang kanyang espiritual na pakiramdam ay hindi nakakakita ng anuman sa malalim na kadiliman. Sa isang kisap mata, isang sobrang kinakaing enerhiya ang bumalot sa kanya. Habang ang kanyang balat ay nanatiling hindi nagalaw mula sa kinakaing unti-unting enerhiya. Dumiretso ito sa kanyang espiritual na kaluluwa at kinulong ito ng mahigpit. Ang mga heatwave ay gumulong sa kanyang soul sea habang ang malakas na enerhiya ng acid ay nagsimulang matuno ang kanyang espiritual na kaluluwa. Tumaas baba ang matinding sakit sa kanyang katawan nang maramdaman niyang unti-unting nawasak ang kanyang espiritual na kaluluwa. Sa isang iglap, ang kanyang espiritual na kaluluwa ay halos nasira at naglabas ng walang katapusang usok. Halos walang natira maliban sa maliit na espasyo na pilit na sinisikap na protektahan ng espiritual na puno at ng espiritual na dragon. Sa kabila ng kanilang pinakamahusay na pagsisikap, tinansya ni Dustin na kung magpapatuloy ito, ang kanyang espiritual na kaluluwa ay magiging abo. Hindi lang si Dustin ang naghihirap sa ilalim ng nakakatakot na enerhiya. Peterson, Hare, Shepard, at ang maraming alipin sa Slave Tower ay malapit ng matuno ang kanilang espiritual na mga kaluluwa. Kahit na ang mga banal na Diyos na sinipsip ay hindi pinaligtas. Malakas na hiyawan ng sakit at kilabot ang natanggal sa kanilang lahat. Kahit anong hiyaw at pagpupumiglas nila, wala itong silbi. Ang makapal na usok ay patuloy na napupuno ang hangin habang ang kanilang espiritual na mga kaluluwa ay mabilis na kinakalawang. Ito ay imposible. Nilinang ko ang buong buhay ko at naging isang medium grade na banal na Diyos. Ito ay isang mahusay na tagumpay. Ni minsan hindi ko naisip na ako ay kakainin at ako ay mamamatay dito. Hindi ko matatanggap ito sa aking 20,000 taon ng buhay.
Ako ay naging isang medium grade na banal na Diyos at ginalugad ang dagat ng chaos upang gumawa ng pangalan para sa aking sarili. Gayunpaman, sa hindi inaasahang pagkakataon ay kinain ako ng isang walang pangalan na halimaw. Hindi ko matatanggap ito. Ang mga mapagmataas na dagindong ay natanggal sa lahat ng mga banal na Diyos. Lalo na sa mga katamtamang antas. Bago ang kanilang espiritual na mga kaluluwa ay naging wala. Dahan-dahan ngunit tiyak. Ang kanilang mga tinig ay unti-unting bumaba. Humihina at mas nasaraan ng loob ng pangalawa. Ang asido ay patuloy na sinisira ang kanilang espiritual na mga kaluluwa at ginawa silang hamina at hamina. Nasa tiyan tayo ngayon ng isang halimaw. Parang ang halimaw na ito ay dalubhasa sa pagkain ng mga espiritual na kaluluwa. Napaungol si Peterson sa sakit. Maraming beses mong ginalugad ang Sea of Chaos. Naaalala mo ba ang anumang kakilakilabot na pag-iral na espesyal na kumakain ng mga espiritual na kaluluwa? Kahit na ang mga banal na Diyos ay walang kapantay para dito. Mapait na tanong ni Hare. Wala pa akong narinig na katulad nito. Sabi ni Peterson. Umiling-iling. Napuno ng matinding kalungkutan ang mismong pagkatao ni Dustin. Walang pumupuno sa kanyang iniisip kundi ang lahat ng mga taong pinapahalagahan niya. Sa Earth, maaaring iniisip siya ng kanyang mga magulang at kuya. Sa abandonadong cosmos ng 3,000 malaki at maliit na universo ay ang kanyang mga asawa, amo, at kaibigan, not to mention Violet, the gnome, and the heavenly majestic pot na lahat ay wala pa rin. Dustin, bastard ka, dinala mo kami sa dead end. Mamatay ka. Ang dagandong ng isang banal na Diyos ay umalangaw-ngaw sa kadiliman. Tama. Isang bastos si Dustin na nanguna sa libo-libo nating mamatay kasama niya. Bastard! Magpakita ka! Bubugbugin kita hanggang mamatay. Sa pagbanggit kay Dustin, naramdaman ng lahat ng mga banal na Diyos ang kanilang galit. Lahat sila ay maginhawang nakalimutan na pinilit nila si Dustin sa mundo ng kadiliman sa unang lugar. Haha! Sana maging maayos ka. Nandito ako. Gusto mo ba ang magulong puno ng mundo? Halika at alisin mo ito sa malamig kong patay na mga kamay. Umalangaw-ngaw sa kanilang paligid ang tawa ni Dustin. Sa loob ng ganap na kadiliman. Wala ni isa sa kanila ang nakakakita kahit nagamit ang kanilang espiritual na pandama. Ang tanging nagawa nila ay makipag-usap sa isa't isa ng malakas. Kahit na ibinigay niya ang lahat sa pakikibaka. Alam ni Dustin na ito ay isang nawalang dahilan. Walang ibang ginawa, kundi hayaan ang kalikasan na kunin ang landas nito. Napuno siya ng kapayapaan at sinimulan niyang kulitin ang mga banal na Diyos sa paligid niya. Damn it, Dustin! How are you still such a little shit? I'm so pissed at you. Babalatan kita ng buhay at iinuman ang dugo mo. Libo-libong divine gods ang naglabas ng mas galit na sumpa nang marinig nila ang boses ni Dustin. Alam kong galit ka sa akin. Pero parang wala kang magagawa. Kahit na lahat kayo ay mga banal na Diyos. Nagawa ko pa ring linlangan kayo. Haha, interesting. Huwag maniwala sa akin. Halika at hulihin mo ako. Walang takot na maririnig sa ganap na nakaka-relax at sarkastikong boses ni Dustin. Sa kabila ng nasa pintuan ng kamatayan. Damn it, iniinis mo talaga ako. Hindi. Karamihan sa aking espiritual na kaluluwa ay kinakalawang ngayon. Tulong. Dito na ba talaga ako mamamatay? Sunod-sunod na umalangaw-ngaw ang malalakas na dagandong. Sumpa. At paghingi ng tulong. Habang nagsisigawan ang lahat, may hindi inaasahang pangyayari ang umalangaw-ngaw sa kadiliman. Ano? Iyan ba ang reincarnation token? Isang malakas na boses ang umabot sa tenga ni Dustin dahil sa ingay. Ilang taon na ba? Hindi ko inaasahan na makikita ko ulit ang reincarnation token. Napuno ng nostalgia ang boses habang patuloy itong nagsasalita. Muling lumitaw ang reincarnation token. Malapit na bang muling mabuksan ang path of reincarnation? Para sa kapakanan ng reincarnation token. Ililigtas ko ang iyong buhay. Kung hindi, malamang ibuhos ng mga matatandang iyon ang lahat para patayin ako. Napabuntong hininga ang boses. Walang nakakaalam kung si Dustin ba ang kausap nito o ang sarili niya. Walang nangyari saglit. Cough.
Isang malaking ipoypo ang bumalot kay Dustin at itinapon siya sa isang direksyon. Whoosh! Ang katawan ni Dustin ay parang meteorite na agad na sumabog mula sa madilim at mapang-ipang espasyo. Sa susunod na sandali, ang kanyang espiritual na pakiramdam ay maaaring malasahan muli ang nakapalibot na kapaligiran. Bumalik na siya sa mundo ng kadiliman. Sa harap ng kanyang mga mata ay isang malaking mukha na unti-unting nawawala sa madilim na kawalan. Makalipas ang ilang sandali ng katahimikan, sa wakas ay nawala na rin ito. Nasa harap na naman ni Dustin ang malaking bibig nito na tila isang napakalalim na kalaliman. Labas na ako, gulat na ungol ni Dustin. Para itong panaginip at nanatiling nakaugat ang kanyang mga paa sa iisang lugar habang nakatitig sa kalawakan na nasa harapan niya. Haha, ang galing. Malapit na tayong nakatakas sa kamatayan. Ang halos masayang tawa ay sumambulat mula kina Peterson at Hare. Isang malaking grupo ng mga alipin ang gumapang sa lupa ng Slave Tower habang sila ay naghahabol ng hininga. Ang ilan sa mga mahihinang alipin ay nawala na ang kanilang espiritual na mga kaluluwa. Na naiwan lamang ang kanilang malinis na mga bangkay. Bilisan mo, Dustin. Umalis ka sa nakakakilabot na lugar na ito. Udyok ni Hare. Sige. Sa kabila ng kanyang pagkabigla. Sigurado si Dustin na ayaw na niyang manatili pa. Walang nagawang hakbang bago siya muling tumigas. Puff! Puff! Ilang bagay ang iniluwa mula sa kalawakan na nasa harapan nila. Sa ilang sandali, hindi sigurado si Dustin kung ano sila. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto niya na sila ay mga bangkay ng mga banal na Diyos at ang kanilang mga airship din. Well, parang ang halimaw na iyon ay kumakain lamang ng mga espiritual na kaluluwa. Ang kanilang mga katawan at mahiwagang kayamanan ay iniluwa na parang mga hindi gustong tira. Parehong Peterson at Hare murmured sa pagtataka. Unti-unting lumiwanag ang excitement sa mga mata ni Dustin habang nakatingin sa mga bangkay at airship na patuloy na niluluwa. Ano sa tingin mo? Kapaki-pakinabang pa ba o hindi ang mga flying magic treasure na iyon? Ano ang opinyon mo tungkol dito? Tanong ni Dustin sa kanyang amo at kay Hare. May panginginig sa boses niya. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa ibang lugar. Nakatitig siya sa mga airship na patuloy na itinatapon. Nang marinig ang mga salita ni Dustin, si Peterson the Taoist ancestor at Hare ay natahimik sa isang iglap. Nagulat sila sa mga nangyayari sa kanilang mga mata. Ang lahat ng mga airship na iyon ay mga high-level flying magic treasures. Napakahalaga nila. Ang bawat isa sa mga airship na iyon ay napakalakas na kaya nitong dumaan sa mundo ng kadiliman ng walang anumang pagdududa o problema. Hindi lang iyon. Ang mga airship ay maaari ring maglakbay sa dagat ng chaos ng napakadali. Well, parang, baka may magic power pa rin sila. Kaya, sige at kunin muna natin silang lahat. Iisipin kung mapalad tayo. Kung kapaki-pakinabang pa rin sila. Walang pagdadalawang isip na sabi ni Hare. Dustin, maging alerto. I seriously think we should be more careful and prudent. Paano kung aalis tayo ngayon? Maaari tayong magkaroon ng malaking gulo kung magalit muli tayo sa kakilakilabot na nilalang o anumang bagay na darating sa ating harapan. Peterson the Taoist ancestor ay naging masinop sa kanyang tono. Nagkaroon din ng pahiwatig ng pag-iingat. Ang mga banal na Diyos na iyon ay ang mga umatake sa akin ngayon. Sa palagay ko, ang kanilang malakas na divine power ay nakagambala at inis ang malaking mukha sa unahan. Hanggat hindi tayo gagawa ng katangahan at mananatiling tahimik, sa tingin ko ay walang gagawin sa atin ang napakalaking mukha. Sinuri ni Dustin pagkatapos ng ilang sandali habang patuloy siyang nagmumuni-muni. Napakaraming kayamanan ang nakalatag sa harapan nila. Imposibleng talikuran ni Dustin ang mga kayamanang iyon at umalis. Tiyak na ang gayong pagkilos ay pupunuin siya ng hindi masusukat na panghihinayang. Kaya, nang hindi nababahala sa lahat ng nangyayari o maaaring mangyari, dahan-dahang kumilos si Dustin patungo sa isang airship na nasa malapit. Ang airship ay tila walang patutunguhan. Tila walang kumokontrol sa barko ngayon. Kaya malaya itong lumulutang sa madilim na kawalan. Nakaramdam ng isang pagkakataon. Nagsimulang lumipat si Dustin patungo dito.
Nang malapit na siya ay inilahad niya ang kanyang kamay para hawakan at haplasan ito na parang kabayo. Dustin. Ang airship ay tila napakaabante. Teka, hayaan mo akong tulungan kang kontrolin ito. Peterson the Taoist ancestor said. Okay, Master. Kahit na hindi siya masyadong nasasabik tungkol dito. Alam ni Dustin na tama si Peterson the Taoist ancestor. Hindi niya ito makukuha kung wala ang tulong ng kanyang amo. Ang bawat isa sa mga airship, sa harap nila, ay may napakataas na antas at advanced na kakayahan. Sa kanyang kasalukuyang lakas, alam ni Dustin na hindi niya matagumpay na makukuha at mapino ang mga ito. Nang mag-isa, kailangan niya ng suporta, dahil nasira ang orihinal na energy essence ni Peterson the Taoist ancestor. Hindi niya magagamit ang alinman sa kanyang mga kasanayan sa martial arts. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang cultivation base na nasa divine level. Kaya, alam niyang matutulungan niya si Dustin sa kanyang banal na enerhiya. Si Peterson the Taoist ancestor ay seryosong tumutok. Sinimulan niyang i-rally ang kanyang divine energy. Sa patuloy na nangyayari, binigay niya ang isang indayog sa kanyang kamay. Sa pamamagitan nito, inilagay niya ang airship, na nasa harap ng Dustin, sa slave tower ng huli sa ilang sandali. Well, ang totoo ay medyo nasira ang airship. Dahil siguro sa napakalaking mukha, na lumunok at nagluwa mamaya. Natatakot ako na baka may ilang bahagi nito na nasira at nawawala. Ang totoo, hindi pa, kumpleto ngayon. Nagsalita si Peterson the Taoist ancestor na may kaunting panghihinayang. Naipaliwanag niya ang lahat kay Dustin. Matapos pag-aralan ng mabuti ang airship. Well, it doesn't matter, Master. Look around. More than 1,000 pa ang airships dito. Malaki ang possibility na kompleto at buo ang ilan. Di ba? Confident na sabi ni Dustin. Siya ay maasahin sa mabuti at umaasa para sa mas mahusay. Dahan-dahang naglakad-lakad si Dustin at sunod-sunod na lumapit sa lahat ng airship na naruroon. Sa tulong ni Peterson na Taoist ancestor, matagumpay niyang naiteleport ang lahat ng mga airship na iyon sa kanyang slave tower. Sa buong panahon, naging maingat si Dustin. Alam niyang masalimuot na proseso iyon kaya sinubukan niyang gumalaw ng basta-basta at mabagal hanggat maaari. Hindi siya magkakamali, baka maistorbo at magalit ang nakakatakot na malaking mukha. Ang kanyang kasalukuyang kakayahan sa paggalaw ng katawan ay medyo mahusay at maaari niyang makuha ang lahat ng mga airship sa loob lamang ng ilang segundo. Ngunit siya ay nagtrabaho ng dahan-dahan. At maingat, kinuha niya ang lahat ng problema dahil ayaw niyang gumawa ng kaguluhan at abalahin ang malaking mukha. Para bang nag-aanyaya ng gulo. Ang galing. Napakaswerte. Sa wakas, isang magandang balita. Ang airship na ito ay ganap na kumpleto at hindi nasa Syra. Hindi naman ito nasa Syra. Magagamit natin ito. Pagkatapos nilang sumakay ng higit sa 100 airship. Sa wakas ay napabulala si Peterson na Taoist na ninuno sa sobrang saya. Nakahanap siya ng isang buo na airship pagkatapos ng mahabang panahon. Talaga, ang galing. Sa wakas ngayon ay malaya na tayong makakalayag sa dagat ng chaos. Tayo ay lilipat ng hindi nahihirapan. Sigaw ni Hare sa pananabik. Sa sandaling marinig niya ang tungkol sa buo at walang patid na airship. Sa maraming beses na naglakbay sa Sea of Chaos, lubos niyang alam ang pangangailangan ng isang airship. Alam niya kung gaano kahalaga ang magkaroon ng mataas na antas ng flying magic treasure para simulan ang paglalakbay sa Sea of Chaos. Nang marinig ang tungkol sa airship, nakaramdam din si Dustin ng saya at pagkasabik. Gayunpaman, hindi iyon naging hadlang sa kanila na kunin ang natitirang mga airship. Ang buong proseso ay tumagal ng medyo matagal habang patuloy silang naghahatid ng mga airship patungo sa slave tower. Oh wow! Isa pang kompletong airship. Available din dito ang isa. Sabi ulit ni Peterson the Taoist ancestor. Siya ay napuno ng kagalakan at lubos na kaligayahan. Hindi lang isa, nakahanap pa sila ng iba. Siya ngayon ay umaasa na makahanap pa ng ilan. Pagkalipas ng 2 oras, ang lahat ng mga airship ay inilagay sa slave tower ni Peterson ang Taoist ancestor.
Binilang nila ang mga sasakyang panghimpapawid at nalaman na higit sa 100 mga sasakyang panghimpapawid ay kumpleto at buo. Iyon ay isang hindi inaasahang numero at nagdulot ng malawak na ngiti sa kanilang mga mukha. My gosh! Hindi ako makapaniwala. Mayroon kaming higit sa 100 high-level flying magic treasures na hawak namin ngayon. This is amazing. Mayaman na talaga tayo ngayon. Walang makakapigil sa atin. Ito ay isang katotohanan na ang alinman sa mga airship na ito ay maaaring ibenta sa mataas na presyo. Makakakuha tayo ng milyon-milyon at bilyon-bilyon sa isa lang. Malakas na sigaw ni Hare sa tuwa. Masyado na siyang na-overwhelm kaya hindi na siya makahinga pa. Oo, mayaman na talaga kami ngayon. Bawat isa sa mga airship na ito ay makakakuha sa amin ng napakalaking halaga ng pera. Nagagawa nilang mabaliw kahit ang mga ordinaryong Diyos na Diyos habang sinusubukan nilang makipag-agawan para sa kanila. Dahil nabuhay ako sa loob ng maraming taon. Hindi ako nagkaroon ng ganitong pagkakataon. Ito ang unang pagkakataon sa aking buhay na nakakita at nakakuha ng napakaraming high-level flying magic treasures. Si Peterson ang Daoist ancestor ay labis na nasa sabik ngayon din. I don't think this airship are our only harvests here. I'm sure there is more to come. I am hopeful na malaking bilang ng mga kapalaran ang naghihintay sa atin habang nagpapatuloy tayo sa ating paglalakbay. Dustin said. Ang kanyang mga mata ay gumagalaw sa paligid at siya ay nakatingin sa mga bangkay ng mga banal na Diyos na lumulutang sa madilim na espasyo. Biglang nagliwanag ang mga mata niya sa kinang. Oo naman. Sa tingin ko rin. Hindi tayo makakaalis sa lugar na ito nang hindi sinusuri ang mga bangkay ng mga banal na Diyos na ito. Ang bawat isa sa kanila ay dapat magkaroon ng maraming kayamanan. Natatanging mga kayamanan ng mahika. At kahit na mga lihim na kasanayan ng martial arts. Tumingin ka sa paligid. Mayroong libo-libong mga bangkay dito. Sigurado akong sila ay may-ari ng hindi pangkaraniwang kayamanan. Parehong sina Peterson na Daoist ancestor at Hare ay mabilis na naunawaan kung ano ang ibig sabihin ni Dustin. Sige na, halika na. Ipunan muna natin ang lahat ng bangkay ng mga divine gods. Pagkatapos ay simulan na natin ang ating paglalakbay. Pagkatapos nating lisanin ang mundo ng kadiliman, hahanapin natin sila ng lubusan at dahan-dahan, para sa lahat ng mga kayamanan na nasa kanila. Sabi ni Dustin habang nagsimulang tumalon dito papunta doon. Sinimulan niyang kolektahin ang mga bangkay. Isa-isa, maingat. Inilipat niya ang lahat ng mga bangkay sa kanyang slave tower. Ang mga banal na Diyos ay patay na. At ang kanilang espiritual na mga kaluluwa ay nalipol. Gayunpaman, ang kanilang mga bangkay ay naglalaman ng nakakatakot na enerhiya. Ang enerhiyang ito ay nananatili sa paligid ng mga patay na katawan at nagpalabas ng nakasisilaw na banal na ningning ng tuloy-tuloy at tuloy-tuloy. Ang banal na liwanag na ito ang naging dahilan upang hindi makalapit sa kanila ang mga ordinaryong Heaven Immortal Realm Cultivator. Ang mga magsasaka na iyon ay naging walang magawa dahil sa nagniningning. Naliwanag na iyon. Sa kabilang banda, masyadong malakas ang espiritual na pakiramdam ni Dustin. Ito ay malapit sa isang preliminary grade na banal na Diyos. Bukod dito, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay hindi mas mahina kaysa sa isang Divine Realm Cultivator. Alam niyang madali niya itong magagawa. Kaya naman, madali niyang nilapitan ang mga bangkay ng mga banal na Diyos. Nang walang anumang kahirapan, tinipon niya silang lahat. Ilang sandali pa ay nalinaw na ang lahat. Libo-libong mga bangkay ng mga banal na Diyos, na nakahiga sa paligid, ay dinala sa Dustin Slave Tower. Well, tapos na ang lahat dito. Kaya, oras na para umalis. Tumingin muli si Dustin sa kalawakan. Alam nilang sa wakas ay oras na para umalis sila. Sa parehong sandali, may kakaiba at hindi inaasahang nangyari. Kakaibang sigaw ang maririnig. Walang tigil ang pag-echo nila at nagdilim ang paligid. Sa mga tunog na iyon, sunod-sunod na lumipad palabas mula sa kalaliman ng kalawakan ang maraming madilim na espiritual na demonyo. Isa-isa silang lumabas. Pagkalabas nila ay tumakbo sila patungo kay Dustin. Tila hindi mabilang na mga anino ang sumugod sa kanya. Ang madilim na espiritual na mga demonyo ay lumitaw muli.
Nakapagtataka. Tuwang-tuwa si Dustin sa hindi inaasahang tanawing ito. Ito ay napakabuti upang maging totoo. Nang lumunin si Dustin ang napakalaking mukha kanina. Isang bahagi ng kanyang espiritual na kaluluwa ang nasira. Natatakot si Dustin na nagdulot ito ng pinsala sa kanyang espiritual na kaluluwa. Ang lawak ng pinsala ay hindi masyadong malinaw. Sa tansya ni Dustin, matatagalan bago siya makarecover at maabot ang dati niyang level. Ito ay isang mapanlinlang na pag-atake at iniwan siyang medyo sira. Ngunit ngayon habang tinitingnan niya ang madilim na espiritual na mga demonyo na lumilipad mula sa lalim ng madilim na kalawakan. Si Dustin ay tinamaan ng isang ideya. Bigla siyang may naisip na kakaiba. Iniisip niya kung maaari niyang pinuhin at makuha ang enerhiya na nagmumula sa madilim na espiritual na mga demonyo upang ayusin ang kanyang espiritual na kaluluwa. Naniniwala siya na sa paggawa nito, mas maagang maibabalik ang kanyang espiritual na kaluluwa. Nang maalala iyon, agad na umupo si Dustin at pinag-cross ang kanyang mga paa. Mabilis siyang nagtrabaho at sinimulang sipsipin ang maitim na espiritual na mga demonyo sa kanyang soul sea. Isa-isa silang hinayla at sinimula ni Dustin na pinuhin at i-absorb ang kanilang enerhiya. Nagulat siya na talagang gumagana ito ng maayos. "Nuo, Dustin, ikaw, napakatapang mong gawin ito." Parehong natarante sina Peterson the Taoist Ancestor at Hare nang makita nila si Dustin sa trabaho. Nakaramdam sila ng paghanga sa matapang at walang awa na ugali ni Dustin. Batid nila na ang isang kakilakilabot na higanting mukha ay nakatago sa isang lugar sa kalawakan. Hindi kalayuan sa kanila, hindi pa gaanong katagal. Ito rin ang napakalaking mukha na walang awang nilamon ang libo-libong banal na Diyos. Sa isang kisap mata, nagawa nitong pumatay ng libo-libong mga banal na Diyos. Nang walang anumang kahirapan. Natarante sila kahit naisipin kung gaano ito kakilakilabot at kung gaano ito kalakas. Ang pag-iisip lamang ay sapat na upang punan ang takot at lamig sa puso ng sinuman. Ang walang kahirap-hirap na paraan kung saan nilipol nito ang lahat ng mga banal na Diyos na iyon ay maaaring takutin kahit ang pinakamatapang at pinakamakapangyarihang tao. Gayunpaman, naroon si Dustin, na napakalmado at composed. Napaka-relax niya kung kaya't nang ahas siyang umupo ng naka-cross-legged sa lugar na iyon upang linangin at pinuhin ang mga madilim na espiritual na demonyong iyon. Sa wakas, ngayon sa tingin ko ay naiintindihan ko na kung paano naging mabilis ang pag-unlad ni Dustin sa kanyang paglilinang. Ito ay ang kanyang kakayahang mag-focus at ang kanyang pagkakapare-pareho. Tingnan mo kung paano siya nagsimulang magtanim. Wala siyang ibang iniisip. Maliban sa kanyang paglilinang. At maliwanag na ang mga taong matapang na huwag pansinin ang kamatayan ay kakilakilabot at napakalakas. Nagsalita si Hare nang may paghanga kay Dustin. Namangha siya sa dedikasyon at determinasyon ni Dustin. Walang makakapigil sa kanya kapag nakapagdesisyon na siya. Bueno, marahil iyan ang higit na kailangan ng isang magsasaka. Ang mga pinaka-hinahangad na mga katangian na nagpapangyari sa kanya na espesyal at kakaiba. Walang takot at walang humpay na espiritu. Tandaan na ang mga magsasaka lamang na nagtataglay ng mga kamangha-manghang katangian ang magkakaroon ng pagkakataong umakyat sa tuktok at maabot ang mga bagong taas ng martial arts. Yaong mga magsasaka, na natatakot at gumagawa ng mga dahilan ng ganito o iyon, ay nakatadhana na walang makamit. Peterson the Taoist Ancestor said with a strong tone. Habang patuloy nilang pinagmamasdan si Dustin. Napagtanto nila kung gaano kalakas ang kanilang hinahangaan. Lumipas ang 3 araw sa ganoong paraan. Si Dustin ay ganap na abala sa paglilinang at pagpino sa mga madilim na demonyong iyon. Ha! Mukhang totally recovered na ngayon ang nasira kong spiritual soul. Ginawa ko talaga. Bukod dito, malakas ang pakiramdam ko na ang aking espiritual na enerhiya ng kaluluwa ay naging mas malakas ngayon kaysa sa dati. Wika ni Dustin nang biglang bumukas ang mga mata at tumayo. Well, guess our work here is done. So, let's prepare to leave now. Iminungkahi ni Dustin nang may pakiramdam ng kaluwagan at kasiyahan. Habang si Dustin ay abala sa kanyang paglilinang. Si Peterson ang Taoist Ancestor ay nakapagpino na ng ilang mataas na antas na lumilipad na magic treasures.
Mabilis niyang inilabas ang isa sa mga airship at pumasok sa airship kasama sina Dustin at Hare. Pagkatapos, dahan-dahan niyang pinaandar ang airship para makalayag ito. So, saan tayo susunod? Tinanong ni Hare si Peterson ang Daoist ancestor. Na-curious siya at excited na malaman kung saan ang susunod nilang destinasyon. Isang bagay ang sigurado na hindi na tayo makakabalik sa prehistoric relic. Libo-libong mga banal na Diyos ang napatay sa mundo ng kadiliman. Sigurado akong malapit nang kumalat ang balitang ito sa lahat ng dako at sapat na iyon para magdulot ng kaguluhan sa bawat sansinukob. Tiyak, ang mga tao mula sa lahat ng mga cosmoses sa dagat ng Chaos ay ipapadala doon upang suriin at alamin ang katotohanan tungkol sa massacre ng mga banal na Diyos. Bukod dito, sa palagay ko, upang masubaybayan ang kinaroroonan ng magulong puno ng mundo, ang bawat cosmos ay tiyak na magpapadala ng mga tao nito sa mundo ng kadiliman. Lahat sila ay maghahanap kay Dustin ng galit na galit. Sa pag-iingat dyan, lubos kong iniisip na dapat tayong lumayo sa mundo ng kadiliman. Kailangan nating pumunta hanggat maaari. Peterson, sinabi ng Daoist ancestor habang pinag-iisipan niyang mabuti ang lahat. Maingat niyang sinuri ang senaryo at alam niyang kailangan nilang maging lubhang mapagbantay. Kung gayon kailangan nating lumayo sa mundo ng kadiliman sa ngayon. Tumango si Dustin bilang pagsang-ayon. Medyo mahabang paglalakbay. Makalipas ang 4 na araw. Tuluyang umalis ang airship sa teritoryo ng mundo ng kadiliman. Woohoo! Nakaalis na tayo sa wakas. Sina Peterson, Hare at Dustin ay tuwang-tuwa. Inaabangan nila ang araw na ito. Well, let's continue going. Kailangan nating lumayo sa lugar na iyon hanggat maaari. Kung mas malayo tayo, mas mabuti. Ang lahat ng puwersa sa Sea of Chaos ay dapat mag-deploy ng malaking bilang ng mga cultivator sa mundo ng kadiliman kapag nalaman nila ang lahat tungkol dito. Sigurado ako, sinabi ni Peterson habang ina-activate niya ang supersonic mode ng airship para makapaglakbay sila sa bilis ng tunog. Samasang-ayon ako. Napaka-Senador Sado kapag ang balita na libo-libong Diyos ang namatay sa mundo ng kadiliman ay kumalat na parang apoy. Naniniwala ako na ang pinakakagyat na bagay para sa kanila ay ang tukuyin at matukoy ang eksaktong lokasyon ng magulong puno ng mundo. Dustin, mula ngayon, gagawa ka ng pangalan para sa iyong sarili sa Sea of Chaos. Ito ay magiging mas mabilis kaysa sa iyong iniisip. Sabi ni Hare na may kaaya-ayang ngiti at 2 thumbs up. Sa palagay ko, ang ganitong uri ng pangalan ay hindi magdadala sa akin ng anumang mabuti maliban sa maraming problema. Wala akong gusto nito. Kibat balikat na sagot ni Dustin. It's too late. You will have to suffer the consequences. Dahil inalis mo ang magulong puno ng mundo. Napakahalaga nito na ang sino mang kumuha nito ay magiging kaaway ng lahat ng puwersa sa dagat ng Chaos. Maghintay at tingnan. Sa lalong madaling panahon magkakaroon ng hindi mabilang na mga magsasaka, na sinusubukan ang lahat ng posibleng paraan upang mahanap ka. Hindi ka nila papakawala ng madali. Napabuntong hininga si Peterson. I don't care. Pero Master, bakit gusto ng lahat? What makes it so special? What use I have for it? Tanong ni Dustin out of genuine curiosity. Sa katunayan, ang tanong na ito ay matagal nang gumugulo sa kanyang isipan. Nakuha lang niya ang apdo na magtanong nang makaalis na sila sa panganib. Kahit nadala na ngayon ni Dustin ang magulong puno ng mundo. Hindi pa rin malinaw sa kanya kung ano ang magagawa nito. Nakatutok ang mga mata niya sa amo. Naghihintay ng sagot nito. Okay. Ito ay isang mahabang kwento. Nagsimula si Peterson. Ang kanyang mga mata ay kalahating nakapikit na parang inaalala ang nakaraan. Sa iyong kasalukuyang cultivation base at perspective, dapat ay nakakuha ka ng ilang pangunahing pag-unawa sa mga istruktura ng 3 magkakaibang espasyo. Katulad ng mundo, ang cosmos at ang magulong void. Pamilyar ka ba sa mga iyon? Kabilang sa mga ito, ang mundo ay tumutukoy sa isang bituin o isang maliit na hiwalay na espasyo sa loob ng isang cosmos. At kung minsan ay tinatawag din itong maliit na mundo dahil sa laki nito. Susunod, ang cosmos ay tinatawag ding universo.
Maliban sa pagkakaroon ng iba't ibang mga pangalan, sila ay eksaktong parehong bagay. Panghuli, kumpara sa cosmos, ang magulong void ay isang mas advanced na pag-iral. Sa katunayan, ang cosmos ay isang malaking espasyo na lumulutang sa loob ng magulong kawalan. At ang magulong void talaga ang karaniwang tinutukoy natin. Bilang ang Sea of Chaos. Mula maliit hanggang malaki, ito ay ang mundo, ang cosmos at ang magulong void ayon sa pagkakabanggit. Ang tatlo ay binubuo ng mga pangunahing spatial na istruktura dito. Si Peterson ay gumuhit ng isang matingkad na larawan na may mga salita at malinaw na naunawaan ni Dustin. Oo, Master. Alam ko na ang tungkol sa mga spatial structure na ito at nakatagpo pa ako ng ilan sa mga ito. Sagot ni Dustin sabay tango. Sa lahat ng mga istrukturang ito, ang magulong walang laman, o ang dagat ng chaos, ay walang hanggan at kailanman umiiral. Ito ay, naruroon at palaging naruroon. Ito ay hindi kailanman mapapahamak. Sa makatuwid, hindi na kailangan na ito ay muling ipanganak. Sa madaling salita, ang magulong kawalan ay palaging umiiral at palaging iiral sa hinaharap. Tulad ng espasyo at oras. Pinapalitan nito ang lahat ng iba pa at ito ay kumakatawan sa sukdulang kalooban at batas ng kalikasan. Wala itong buhay. Kaya, tanging sa kawalan ng kamatayan ay magkakaroon ng magpakailanman. Para naman sa dalawa pang istruktura, mararanasan nila ang hindi maiiwasang proseso ng pagkakaroon. Paglaki at tuluyang mapahamak, may mga bagong cosmos na lumalabas sa Sea of Chaos paminsan-minsan. Gayun din, mayroon ding mga cosmos na namamatay sa iba't ibang asal at sa huli ay nawawala sa limot. Maaaring narinig mo na ang black hole. Ito ay isa lamang sa maraming paraan kung saan nawasak ang isang cosmos. Ngayon sa loob ng bawat cosmos, na mas pamilyar mong tawagan, ang universo, ang paglikha at pagkawasak ng mga mundo ay isang mas pangkaraniwang pangyayari. Nagpatuloy si Peterson sa kanyang kwento. Well, alam ko rin yon. Master, please continue. Muling tumango si Dustin, na may ekspresyong pagnanais na matuto pa. Para siyang espongha na sumisip-sip ng lahat ng uri ng impormasyon. Mukhang kailangan kong magpakita sa iyo ng mga pilak na bala. May tatlong paraan para magkaroon ng cosmos o universo. May nakapagsabi na ba nito sa iyo noon? Tanong ni Peterson na may kumpiyansang ngiti. 3 ways. Ano sila? Hindi. Wala akong narinig na ganyan. Bulalas ni Dustin at kumikinang ang mga mata sa pananabik. Ang una ay nabubuo ng mag-isa. Sa magulong kawalan. Kapag ang oras ay tama. Ang mga batas, ang espasyo at lahat ng iba pang mga bagay ay magkakaugnay sa isa't isa. At isang bagong cosmos ang isisilang. Mula rito, ang pangalawa ay nilikha ng isang kataas-taasang Diyos. Nagpatuloy si Peterson. Created by a Supreme God. Talaga, masyadong nabigla si Dustin sa kanyang narinig. Napalunok siya ng mariin bago muling nagsalita. Maaari bang lumikha ang isang Diyos ng isang cosmos? Oo, medyo ilang cosmos sa Sea of Chaos ang nilikha ng mga kataas-taasang Diyos. Tumango si Peterson bilang pagsang-ayon. Gayunpaman, isang Diyos lamang ng kaguluhan ang maaaring lumikha ng isang cosmos. Ang iba pang mga Diyos, tulad ng preliminary grade Divine God, ang medium grade na Divine God, ang premium grade na Divine God, at maging ang namamahala na Diyos, lahat ay may limitadong kakayahan at walang kakayahang lumikha ng isang cosmos. Ang Diyos ng kaguluhan ay laging kasama ang magulong walang laman. Siya rin ay walang hanggan, na walang buhay o kamatayan. Kinokontrol niya ang pinakamataas na batas ng magulong walang bisa. May kasabihan na ang Diyos ng kaguluhan ang namamahala sa lahat ng bagay sa dagat ng chaos. Ang lahat ng cosmos at lahat ng mundo ay aktwal na kumikilos ayon sa layunin ng Diyos na ito. Dagdag ni Peterson, nagsimula itong maging pamilyar kay Dustin. Tulad ng isang kwento at alamat na dati niyang pinakikinggan. Pakiramdam niya ay nanikip ang kanyang anit habang iniisip ang laki at lakas na maaaring taglayin ng Diyos ng kaguluhan. Ang lahat ng cosmos ay laruan lamang sa Diyos ng kaguluhan. Pagkatapos ay tinipon ni Dustin ang kanyang mga iniisip. Ngayon,
Nakakuha siya ng mahalaga at kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa hanay ng mga Divine God. Katulad ng preliminary grade na Divine God, ang medium grade na Divine God, ang premium grade na Divine God, ang namamahala na Diyos at pagkatapos ay ang Diyos ng kaguluhan. Ang Diyos ng kaguluhan ay nasa tuktok ng food chain. Sa anumang kaso, nasiyahan siya sa gayong kaliwanagan. Natural lang na kahit ang pinakamataas na banal na Diyos ay nireranggo ayon sa kanilang kapangyarihan at lakas. Guro, ang Diyos ba ng kaguluhan ang pinakamataas na nilalang sa lahat ng bagay na umiiral? Lahat ng nakikita o naiisip natin ay nasa ilalim ng kontrol ng Diyos ng kaguluhan. Tama ba? Kung gayon ano ang ikatlong paraan ng pagkakaroon ng cosmos? Lalong napukaw ang curiosity ni Dustin noon. Bueno. Isang napakalaking bahagi ng cosmos ang lumaki mula sa magulong puno ng mundo. Sila ang mga bunga ng punong iyon. Kung ako ang tatanungin mo. Napangiti si Peterson sa naiinip na naguguluhan na ekspresyon ni Dustin. Ano? Kaya sinasabi mo na ang magulong puno ng mundo ay maaaring manganak ng isang cosmos. Oh, my! Pakiramdam ni Dustin ay nawawalan ng tibok ang kanyang puso. Tama. Hindi ka nagkamali ng narinig. Ang magulong puno ng mundo ay isang aktwal na himala. At ang mga bunga nito ay ang cosmos at ang mga mundo sa loob nito. Mayroong ilang mga cosmos sa Sea of Chaos na mga supling ng magulong puno ng mundo. Gayun din. Alam mo kung ano. Ang magulong puno ng mundo ay may mga mahiwagang function na maaaring pumutok sa iyong isip. Pakinggan ito. Ang anumang cosmos ay maaaring lumaki o mag-upgrade kapag inihugpong sa magulong puno ng mundo. Ibig sabihin, kapag ang isang mababang uri ng universo ay nag-graft sa magulong puno ng mundo, maaari itong magpatuloy sa paglaki. Ngayon, kung isasaalang-alang ang pinakamataas na katayuan at konstitusyon ng magulong puno sa mundo, posible para sa isang mababang uri ng universo na makuha at isama ang ilan sa kakanyahan ng pinakamataas na puno sa sarili nito. Kaya posible para sa ito na mag-upgrade at umunlad sa isang panggitnang grado universo, isang mataas na uri ng universo, at kahit isang pinakamataas na universo. Iyon ay depende sa kung gaano kahirap ang mga magsasaka nito ay magtatrabaho dito. Pag-isipan mo. Ang magulong puno ng mundo ay mahalaga o hindi. Alam mo, kapag nag-upgrade ang grado ng isang universo, lahat ng nilalang dito ay maa-promote pagkatapos nito. Paliwanag ni Peterson. Oh, nakikita ko. Ang potensyal ng magulong puno ng mundo ay nagbigay kay Dustin ng malaking sorpresa. Hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng ganoong milagrong epekto. Hindi lamang ito makakalikha ng bagong cosmos. Maaari rin itong i-upgrade ang universe grade ng isang umiiral na. Salamat, Master. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Kung totoo ito, maaari kong i-graft ang fallen immortal cosmos sa magulong puno ng mundo at i-upgrade ang grado nito. Isang ideya ang biglang pumasok kay Dustin. Siyempre posible. Ngunit ito ay isa lamang sa mga hamon na dapat harapin upang ito ay maging isang posibilidad. Sa palagay mo, paano ka makakabalik sa fallen immortal cosmos kung ikaw ay nag-provoke ng napakaraming divine god sa 3,000 malaki at maliit na universo? Paalala ni Peterson sabay buntong hininga. Guro, balang araw ay pangungunahan ko ang lahat ng buhay na nilalang ng fallen immortal cosmos at babalik sa ating tinubuang bayan. Kapag ginawa natin ito, nang may kalooban at determinasyon, muli natin itong itatayo at ibabalik ito sa dating kalagayan. Kung tungkol sa mga banal na Diyos na ito, hindi ako nagtataka na ganoon ang mararamdaman nila. Ngunit ito ay patas na laro lamang. I shall be ready and if needed, I will give them the fight that they ask for. Matigas na sabi ni Dustin. Sa pag-iisip ng nangyari sa fallen immortal cosmos, nanlamig ang mukha ni Dustin. Dustin, malaki ang tiwala namin sa iyo. Isa kang talentadong cultivator at maaari pang lumago sa hinaharap. Balang araw, alam kong makakapaghiganti ka sa mga divine god na iyon at muling itatayo ang fallen immortal cosmos. Pag-aliw sa kanya ni Peterson. Paulit-ulit na tumango si Hare.
na nagpapahayag ng kanyang paninindigan sa sinabi ni Peterson. Pareho silang tunay na naniniwala na makakamit pa rin ni Dustin ang maraming bagay sa hinaharap. Siya ay bata pa at masipag tulad ng dati. Sa kanyang nag-aalab na determinasyon, magagawa niya ang anumang bagay kung ilalagay niya ang kanyang isip dito. Sige, may mga yaman pa tayong dapat suriin. Iniba ni Dustin ang usapan at pinaalalahanan ang dalawang matanda. Ay, oo, tama ka. Nagningning ang mga mata ng magkabilang matanda nang maalala nila ang posibleng kapalarang makukuha nila. Mayroong ilang libong katawan ng mga banal na Diyos sa slave tower ng Dustin. Inaasahan na makakahanap sila ng hindi malulutas na dami ng mga mapagkukunan at kayamanan. Gamit ang kanyang isip, ini-teleport ni Dustin ang lahat ng mga bangkay ng mga banal na Diyos palabas ng slave tower. Sa sandaling lumitaw ang mga bangkay, agad na napuno ng mga bulag na gintong ilaw at ron ang cabin ng airship. Pagkatapos, sinimulan nilang guluhin ang mga bangkay upang kolektahin ang mga kayamanan na nakatabi sa kanila. Pagkatapos noon, kinalkula nila ang halaga ng lahat ng nakuha nilang samsam. Hindi makapaniwala ang tatlo nang malaman nila ang magaspang na pagtatansya ng lahat. Mayroong mga tabletop sa banal na antas, mga kayamanan ng mahika, mahalagang likas na yaman, mga banal na kristal, at lahat ng uri ng mga lihim na manual ng martial arts. Ang lahat ng ito ay naglalabas ng nakasisilaw na gininto ang sinag ng mga ilaw habang sila ay nakasalansan sa cabin. Nakatitig sa mga bagay na hindi mabibili sa divine level. Hindi napigilan ng tatlo na mapangiti mula tenga hanggang tenga habang kumikinang ang kanilang mga mata. Sinimulan ni Dustin ang random na pagpili ng ilang jade slip na naglalaman ng mga manual ng martial arts at iniskan ang mga naitalang nilalaman gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Ang bawat pamamaraan sa banal na antas ay pumukaw sa kanyang interes na siya ay may seryosong pagnanais na matutunan ang lahat ng ito. Siya nga pala, Master, marami na ang nawala sa iyong orihinal na energy essence. Tama. Matutulungan ka ba ng mga mapagkukunang ito na maibalik ang mga ito? Tanong ni Dustin kay Peterson. Alam ni Dustin na si Peterson ay isang medium grade na banal na Diyos. Kapag naibalik na niya ang dating lakas, magiging napakalakas niya. Bueno, nariyan ang Rebirth Fruit, ang Black Divine Liquid, ang Flaming Chaotic Fruit, at ang Divine Fruit. Lahat ng ito ay mabuti para sa pagpapagaling. Sa palagay ko ang mga bagay na ito ay pagmamay-ari ng mga katamtamang grado ng mga banal na Diyos. Magiging mahirap para sa mga preliminary grade na Divine God na makakuha ng mga ganoong high grade na gamot. Gayunpaman, kung gagamitin ko lang ang mga ito, kakailanganin pa rin ako ng maraming oras upang mabawi. Kung mayroon lang akong ilang Divine Core, makakagawa ako ng makapangyarihang essence restoring pills. Sa ganoong paraan, maaari kong mapunan ang essence na nawala sa loob lamang ng maikling panahon. Well, nakakalungkot na ang mga Divine Core ay napakahirap makuha. Napabuntong hininga si Peterson habang nakatitig sa ilang mga kayamanan sa harapan nila. Divine Cores. They're too precious. Peterson, I think you should give up on that thought. Sinubukan ni Hare na bigyan siya ng isang piraso ng makatutuhanang payo. Kailangan ni Master ng mga banal na core. Napaisip si Dustin nang maalala niyang mayroon nga pala siya. Sa kanyang pananatili sa Divine Beings World, nakakuha siya ng 20 o higit pang mga Divine Core Sabos of Darkness. Ibinigay niya ang 4 kay Morphe at sa 3 pa niyang kasamang banal na Diyos. Ngayon, marami pa ring Divine Core ang natitira ni Dustin. Hindi alam ng dalawang matanda na si Dustin ay may mga banal na core sa kanyang pag-aari. At saka, hindi man lang niya sinabi sa kanila kung paano niya nakuha ang reincarnation token. Palibhas ay nag-eksperimento at gumawa ng marami sa kanyang sarili. Si Dustin ay nagtago ng ilang lihim. Nag-mature na rin siya para matanto na kahit gaano pa siya nagtiwala sa iba, kailangan pa rin niyang itago ang ilang bagay para sa kanyang sarili lamang. Gayun din, ito ang unang pagkakataon na narinig ni Dustin na kailangan ni Peterson ng mga banal na core. Sinabi lang niya kay Dustin na kailangan niya ng malaking halaga ng resources para mabawi ang orihinal niyang energy essence. Sa makatuwid,
Hindi kailanman naisip ni Dustin na ilabas na mayroon siyang ilang mga banal na core sa kanyang pag-aari. Alam nilang dalawa na may talento talaga si Dustin sa pagkuha ng mga mamahaling bagay. Ngunit kasabay nito, napaka-generous din ng binata. Mabilis na iniunat ni Dustin ang kanyang kamay. At dalawang divine core ang agad na lumitaw sa kanyang palad. Guro, sapat na ba ang dalawang banal na core? Tanong ni Dustin. Nanlaki ang mga mata ni Peterson at Hare nang makita ang mga core sa kamay ni Dustin. Mga divine core talaga yan. Dalawa ka pa, Peterson exclaimed. Halos mapatalon siya sa kinatatayuan niya. Laking gulat ng dalawang matanda. Alam nila kung gaano kaswert si Dustin palagi. Ngunit hindi nila akalain na talagang kasama niya ang mga mahahalagang cores na ito. Saan mo nakuha yang mga yan? At bakit hindi mo inilabas ng mas maaga? Tinatago mo ba sila sa amin? Are you don't willing to give them to Peterson? Medyo nadala si Hare sa emosyon niya. Hare, huwag kang masyadong excited. Hindi niya kasalanan. Hindi ko rin pinalaki ang katotohanan na kailangan ko ng mga banal na core. Alam nating lahat na ang mga ito ay masyadong mahalaga. Kung ako sa kanya, hindi ko rin sasabihin na mayroon ako kung hindi. Kinakailangan. Pinatahimik ni Peterson si Hare. Humihingi ako ng paumanhin. Master, napakaraming bagay ang nangyari kamakailan lamang. Masyado akong abala sa paghawak sa mga ito. Nakalimutan ko na ang tungkol sa mga banal na core. Paliwanag ni Dustin na may awkward na ngiti. Actually, nagsasabi siya ng totoo. Mula nang tumuntong siya sa Celestial Cyan Kingdom, siya ay tinugis ni Tig. At pagkatapos ay sinubukan ng malaking bilang ng mga banal na Diyos na ilabas siya sa prehistoric relic. Dahil dito, natuon ang lahat ng kanyang atensyon sa pagiging alerto sa kanyang paligid. Alam din ni Peterson na ang kanyang disipulo ay nagsasabi ng totoo. Tawa lang siya ng tawa at sinabing, "That's more than enough. With the high-grade medicine we acquired and these two divine cores, I will be able to recite my original energy essence in no time." Ang sarap pakinggan, Master. Sagot ni Dustin habang iniaabot kay Peterson ang mga divine core. Sige, hindi ko tatanggihan ang alok mo noon. Salamat. Malaki ang ngiti ni Peterson habang kinukuha ang mga core. Don't mention it. I also look forward to the day that you remit your original strength. Sagot ni Dustin. Well, magpo-focus ako ngayon sa paggawa ng mga table task. Hare. Inilalagay ko ang aking espiritual na marka ng kaluluwa sa iyong soul sea. Kailangan kitang pangunahan ang airship. Sa pamamagitan ng isang kumpas ng kanyang kamay. Lumitaw ang espiritual na marka ni Peterson sa Hare Soul Sea. Ngayon, si Hare ang maaaring kontrolin ang airship. Pagkatapos, sa isang iglap, pumasok si Peterson sa slave tower at nagsimulang magtrabaho sa mga magic pill. Inayos at iniligpit ni Dustin at Hare ang lahat ng mga kayamanan sa cabin. So, Dustin, anong plano mo ngayon? Babalik ka ba sa 3,000 malalaki at maliliit na universo? O higit pang tuklasin mo ang Sea of Chaos? Sabihin mo lang at pupunta tayo kung saan mo gustong pumunta. Sinabi ni Hare kay Dustin habang sinimulan niyang kunin ang pagpipiloto ng airship. Gusto ko talagang pumunta sa Ancient Mysterious Dragon Kingdom. Mukhang ito na ang tamang panahon. Ang tunay na katawan ni Morphe, Andreas, Lucian, at Pascal ay nasa magulong sinaunang kaharian na iyon. Hahanapin ko sila at ibabalik ko sila sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Minsan sinabi sa akin ni Master Morphe na kung maibabalik nilang 4 ang kanilang tunay na katawan, madali nilang maalis ang mga banal na Diyos na sumusubok na pamunuan at abusuhin ang 3,000 malalaki at maliliit na universo. Paliwanag ni Dustin. Matapos makuha ang mga banal na core mula kay Dustin, sinabi sa kanya ni Morphe at ng iba pang 3 banal na Diyos na sila ay patungo sa Ancient Mysterious Dragon Kingdom. Nais din ni Dustin na pumunta doon upang matiyak na ang 4 na banal na Diyos ay magiging matagumpay sa kanilang misyon. Ang Ancient Mysterious Dragon Kingdom. Narinig ko lang pero hindi ko pa napuntahan. Huwag kang mag-alala. Marami tayong gustong itanong tungkol dito. Nag-isip si Hare at nagsimulang maglakad.
Matapos mag-isip ng mahabang panahon, ini-teleport ni Dustin si Shepard palabas ng Slave Tower. Hey, Dustin! How's everything going? Asan tayo ngayon? Tanong ni Shepard. Dahil sila ay tinugis ng libo-libong banal na Diyos. Inilagay ni Dustin si Shepard sa Slave Tower upang mapanatili siyang ligtas. Mula noon, hindi na alam ng lalaki ang nangyayari sa labas ng mundo. Nakaalis na tayo sa prehistoric relic. Tapos na ang ating paggalugad sa lugar na iyon. Ngayon, sa palagay ko, magkahiwalay na tayo ng landas mula rito. Sa totoo lang, medyo nag-aalala si Dustin sa kanya. At ayaw niyang madamay pa siya sa kanyang mga mapanganib na pakikipagsapalaran. Oh, I see. Umalis na tayo sa prehistoric relic. Pero paano naman ang magulong puno ng mundo? Sino ang nakakuha nito? Sayang naman dahil binalak kong i-explore pa ang lugar na iyon. Sabi ni Shepard na halata ang pagkadismaya sa kanyang mga salita. Ang prehistoric relic ay nasa ganap na kaguluhan ngayon. Sa palagay ko ay hindi ito magandang panahon para mag-explore sa lugar na iyon. Sa ngayon, ipapayo ko sa iyo na umuwi na. Kumbinsido siya ni Dustin na may malabong ngiti. Well, tama ka. Ikaw naman. Babalik ka ba sa sarili mong cosmos? Curious na tanong ni Shepard. Hindi pa. Bibisitahin ko ang Ancient Mysterious Dragon Kingdom. Matapat na sagot ni Dustin. Talaga. The Ancient Mysterious Dragon Kingdom. What a coincidence. Kilalang kilala ko ang lugar na iyon. Malapit ito sa hometown ko. Bakit hindi tayo sumama at ako ang magsisilbing gabay mo? Masigasig na nag-alok si Shepard. That's great. I really need someone knowledgeable about that place. Agad na sumeryoso ang mukha ni Dustin. Ang aking paglalakbay patungo sa Ancient Mysterious Dragon Kingdom ay maaaring maging mas maayos kaysa sa inaakala ko. Napaisip si Dustin.